Ang tugatog ng buhay. Kabanata 371. Dahil sila ay nasa telepono, hindi alam ni Heath kung ano ang biglang ekspresyon. Nabuo sa mukha ng kanyang ama. Gayunpaman, pagkatapos na kunin muli ng kanyang ama ang telepono, same time niyang binalaan siya na hindi siya dapat kumilos ng padalos-dalos o subukang imbestigahan si Alex, lalo na ang paghahanap ng makakaharap sa kanya. Pag-uusapan nila ito pagkabalik ni Frank. Noon niya nalaman na ang Alex na ito na tinawag ni Chloe na walang bulugad na duwag ay tiyak na may malakas na suporta sa punto na kahit ang kanyang ama, isang mabigat na tao, ay may bakas ng takot sa kanya. Anong nangyayari dito, Dad? Nagulat si Heath, ngunit hindi pa rin niya maiwasang magtanong. Huwag ka nang masyadong magtanong. Magkunwari ka lang na hindi mo nakita ang taong iyon, sabi ni Frank. Mabuti. Matapos ibaba ang tawag, naramdaman ni Heath ang lamig sa kanyang likod. Noong una ay binalak niyang magtipon ng ilang mga master mula sa Baltimore para painugan si Alex at atakihin siya bilang isang grupo. Naniniwala siya na kaya nilang ibagsak si Alex sa ganitong paraan. Kahit na kaya niyang lumaban, kaya ba niyang lumaban sa mga baril? Buti na lang at hindi pa siya kumikilos dito. Bang! Pumalik si Heath at binigyan ng malakas na sipa ang tiyan ni Chloe. Inang F** Sacker, B** Start, tagapagbalita ng kamalasan. Pagkatapos lumingon siya sa ilan sa kanyang mga nasasakupan at nagtanong sino ang gusto ng babaeng ito. Napailing ang lahat ng kanyang mga nasasakupan. Kahit na siya ay isang napakagandang babae, ang malas na sumunod sa kanya ay ginawa ito upang hindi nila siya gusto kahit na binayaran sila ni Heath. Gusto mo ba? Ang isa sa kanyang iba pang mga subordinate ay gumawa ng isang kilo sa kanyang leeg na nag-click sa kanyang dila. Nang makita iyon ni Chloe ay napasigaw siya sa gulat at naiihi sa takot. Nagmamadali niyang inihiga ang sarili sa paanan ni Heath Accardo. Young Master Accardo, mangyaring huwag mo akong patayin. Please, huwag mo akong patayin. Gagawin ko ang lahat para sa iyo. Dorothy Essex. Tama, ang asawa ni Alex, si Dorothy. Ay isang kagandahan. Ang ganda rin ng nakababatang kapatid niya, siya ang Campus Belle. Matutulungan kitang makuha ang mga ito. Sila ay 100 beses na mas maganda kaysa sa akin at sila ay mga birhen. Bang alibang bang. Sinipa siya ni Heath sa dibdib who said that I'm going after Alex. Inang F** Sacker, lahat ng ito ay dahil sa iyo. Matapos siyang sipay ng paulit-ulit, tuluyang nahimitay si Chloe. Maghanap ng lugar at itapon siya. Hindi mo siya papatayin. Tanong ng isa niyang subordinate. Isang kislap ang kumislap sa mga mata ni Heath. Hindi pa siya pwedeng mamatay. Ang kanyang posisyon bilang dating kasintahan ni Alex ay nagligtas sa kanyang buhay. Si Richard Si Alex naman pagkatapos niyang ihatid si Zendaya sa isang parking lot, nagmaneho siya pauwi. Nang matugunan niya ang kapangyarihang pangkaisipan ni Zendaya, marami siyang nakinabang mula rito at ang kanyang mga kapangyarihan sa pag-iisip ay nakakita ng medyo malaking pagtaas. Kakaiba iyon. Dati kapag nakikinig siya sa pagkanta nito sa concert niya, hindi siya nakaramdam ng ganito, pero kapag kumanta siya para sa kanya mag-isa, halatang mala-gigantic magnetic field ang mental powers niya. Sa kasamaang palad, malamang na hindi sumang-ayon si Zendaya sa isang solo. Performance after that, ambiguous hug. Tumunog ang kanyang telepono sa sandaling ito ay isang tawag mula kay Dorothy. She was having a little tantrum and said, ano ba ang naging abala mo sa ilang ito? Araw. Hindi mo man lang ako tinawagan o umuwi para kumain. Inaalagaan mo pa ba ang asawa mo? Saglit na natigilan si Alex, pagkatapos ay tahimik na kinakalkula ang timing ng kanyang regla. Dapat wala pa sa akin. Asawa ko, abala ako sa paggawa ng pera. Hindi madaling gawain na gawin kang pinakamayamang babae sa California. Sagot ni Alex na may ngiti sa labi. Talaga. Ang pakikipag-date sa isang walang hiyang babaeng doktor ang magpapayaman sa akin. Babae sa California. Malamig na bumawi si Dorothy at halos tumama ang sasakyan ni Alex sa rehas. Asawa ko, nakikinig ka na naman ba sa mga kalokohan ng ate mo? Wala siyang magandang impresyon sa amin at hindi lang siya makapaghintay na hiwalayan mo ako at makahanap ng bagong asawa para sa iyo. Nakilala mo ba siya? Well, mayroon akong seryosong negosyo. Halika at sunduin kita mamayang gabi. Bibigyan kita ng pagkakataong ipaliwanag ito ng personal.
Tsaka bumili ka ng washboard on the way, malamig na sabi ni Dorothy. Ano ang kailangan mo ng washboard? Gulat na tanong ni Alex. Wala ba tayong hugasan machine sa bahay? Para sa iyo ang lumuhod. Napangisi si Dorothy. Saglit na nalamig ang mukha ni Alex ngunit bigla niyang naalala na may kailangan talaga siyang gawin ngayong gabi at nagmamadaling sinabi, hindi ko magagawa ngayong gabi, may appointment ako. Tawag. I pre. I-click. I subscribe kwentong nobela. Kabanata 372. Kasama ang babaeng doktor. Siyempre hindi. Ito ay kay Jack Trent mula sa Thousand Leaves Construction ang nagbigay sa amin ng kontrata. I have to maintain a good relationship with him, di ba? Iniisip ko kung para kanino ko ginagawa ang lahat ng ito, Ham. Tanong niya umaasang mabibigyan siya ng kredito para sa kanyang trabaho. Pagkatapos. Kapag tapos ka na, magdala ka ng pampalit na damit. Para saan? Ano sa tingin mo? Para mag-sleepover. Hindi ako matutulog sa kwarto ng kasambahay. Gawin mo ang gusto mo. Matapos ibaba ang tawag, muntik nang sumalpok ang sasakyan ni Alex sa kotseng nasa harapan niya. Ano ang ibig sabihin noon? Ibig sabihin pwede silang matulog sa iisang kama. F***, hindi ganoon kadali na laging makita ang liwanag sa dulo ng tunnel. Kung tungkol sa washboard, imposible para sa kanya na makabili ng isa sa panahon ngayon. Si Richie. Pagsapit ng alas 5, dumating si Alex sa pulong ng komendasyon na espesyal na inorganisa ng kumpanya ni Lian. Upang hindi makatawag ng atensyon, nag-isa siyang dumating. Ang kumpanya ni Lian ay tinawag na Alluring Paradise Clothing na kasangkot sa disenyo at kalakalan ng fashion. Si Lian mismo ay isang mahusay na fashion designer. Matapos makilala si Jack at matanggap ang kanyang puhunan, itinatag ang Alluring Paradise Clothing. Hindi nila inaasahan na ang negosyo ay patuloy na lumalago at mas malaki hanggang sa punto kung saan ang negosyo ay may mga sangay sa ibang bansa. Iyon ang dahilan kung bakit nagkaroon ng maraming empleyado ang kumpanya. Nagbook si Lian ng isang malaking buffet restaurant para idaos ang commendation meeting. Alex. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tinawag siya bago pa man siya makatapak sa entrance. Tumingon siya at nakita niya ang isang magandang babae na nakasuot ng salamin at puting sando, mga 5.4 feet ang taas. Halata namang siya ang tumawag sa kanya pero may hint. Lamig sa kanyang mga mata. Siya ay kumilos na parang dapat mong sundin siya kapag tinawag ka niya. Sandaling natigilan si Alex. Kahit natingnan siya ng mabuti, hindi niya magawa. Kilalanin kung sino siya. Hindi rin niya gusto ang tingin sa mga mata nito. Kaya hindi na lang niya ito pinansin at nagpatuloy sa paglalakad patungo sa bulwagan habang nasa likod ang mga kamay. Tumigil ka. Sigaw ng babae sa kanya. Saan ka pupunta? Alam kong napunta ka mula sa pagiging nasa tuktok ng bata at mayaman hanggang sa ibaba bilang isang itinapon at inabando ng basura na walang anumang merito upang makilala ang mga tao. At hindi mo ba ako kilala? Naguguluhan si Alex nang lumingon siya at sinabing, kilala mo ba ako? Sumabog ang babae. F***, seryoso ka ba? Sigurado akong naaalala mo si Chloe, tama ba? Ako si Megan Tyrrell. Biglang naalala ni Alex nang marinig niya ang pangalan. Ah, ikaw pala. Ito ang babaeng naging kasama ni Chloe. Pero isang buwan pa lang nagkasama sina Alex at Chloe bago nila napagdesisyonan na. Hindi nagwo-workout at nakipaghiwalay. Kaya hindi masyadong nakakagulat na hindi niya naalala ang kasama niyang si Megan Tyrrell. Pamantong hininga si Megan, hindi sinubukang itago ang panghahamak na nararamdaman. Sa lahat ng ito, talagang nagtatrabaho ka sa Alluring Paradise. Hindi pa kita nakita dati. Saang departamento ka? Hindi mo ba narinig ang pangalan ko? Galing ako sa Secretarial Department. Kung mayroon kang anumang mga problema sa hinaharap, maaari kang pumunta sa akin. Tutulungan kitang malutas ito dahil magkakilala na tayo noon pa man. Kahit na nahulog ka sa ilalim ngayon, hindi mo kailangang magkaroon ng ganoong mababang pagpapahalaga sa sarili. Ang pangit tingnan. Walang katapusang daldal niya. Ang babaeng ito ay may tunay na ugali. Kahit na ang kanyang mga salita ay hindi kaaya-aya ang. Ibig sabihin sa likod nila ay sinsero, gusto niyang tulungan siya. Hindi na nagabalang magpaliwanag si Alex ngunit tumango lang siya. Sige, hahanapin kita kung kailangan ko ng tulong. Tumango si Megan.
Pumasok ka at tandaan na pumunta sa table no. 3 para mag-toast. Magkaroon ng kumpiyansa, huwag kumilos na parang walang kwenta. Hindi nakaimik si Alex. Kailan pa siya umarte na parang walang kwenta? Sa sandaling ito, dumating ang isa pang babaeng naka-opisina na itinuro si Megan. Meg, at kung sino ka man, halika tulungan mo akong ilipat ang ilang mga bagay. Agad na nag-flip 180 degrees ang kilos ni Megan. Nang may matingkad na ngiti sa kanyang mukha, sinabi niya, "Siyempre, Sister Weber. Napakalakas ko kung tutuusin." Nanlaki ang mga mata ni Alex at halos kumawala ang tawa niya. Sinaman siya ng tingin ni Megan. "Anong tinitingin mo? Let's go, kailangan nating ilipat ang mga bagay." Napakamot sa ilong si Alex saka lumingon para sundan siya. Kabanata 373. Sumunod si Alex ngunit ang kanyang mga mata ay patuloy na gumagala sa puwitan ni Sister Weber. Siya ay dumating upang hanapin ang taong naglagay ng parasito kay Lian. Hindi niya binalak na gumastos ng maraming pagsisikap upang gawin ito, inaasahan na ang sagot ay darating sa kanya. Sure enough, nahanap niya ang tao sa sandaling dumating siya. Noong nilapitan sila ni Ate Weber kanina, ang parasitic worm na mayroon si Alex. Nakalagay sa isang basong bote sa kanyang bulsa ay naging mabangis ang reaksyon. Nagsimula itong tumalon. Sa loob ng bote, gustong ibalik ang yakap ng kanyang ina. Sa kabutihang palad, ginawa niya ang mga kinakailangang paghahanda sa uod. Kahit na ito ay balisa at gumawa ng anumang mabangis na paggalaw, nais na ibalik ang kanyang ina. Hindi niya ito mararamdaman. Kung hindi, si Sister Weber na may parasite sa kanyang katawan ay naramdaman ito ng mas maaga. Ito ang mga bagay. Ilipat ang lahat ng alak at inumin sa loob. Pagkatapos mamahaji ng 5 bote ng red wine at isang kahon ng inumin sa bawat mesa. Huwag gulo. Malalaman ko dahil ikaw lang ang hiniling kong gawin ito. Itinuro ni Sister Weber ang tambak ng mga inumin sa pasukan, diretsyong itinuro si Megan. Nagulat si Megan sa bundok ng mga paninda na kailangang ilipat. Medyo sobra na ito, Sister Weber. Hayaan akong tumawag ng ilang kasamahang lalaki para tumulong. Ito ay magiging mas mabilis sa ganoong paraan. Sinaman siya ng tingin ni Ate Weber. Bakit kailangan mong maghanap ng iba? Ito ay ilang alak at inumin lamang. Di ba sabi mo malakas ka? Kung hindi mo magawa ng maayos ang maliliit na bagay na ito, paano ka umaasa na magampanan ang mas malaking papel sa Departamento ng Kalihim? Kayong dalawa lang sapat na. Bilisin mo at gumalaw ka. Kung hindi mo makumplito ang gawaing ito, ang mga kahihinatnan ay hindi magiging kaaya-aya. Pagkasabi niyon ay tumalikod na siya, nanginginig ang kanyang balakang gaya ng ginawa niya noong una siyang pumasok. Napaluha si Megan. Paano natin maililipat mag-isa ang napakaraming kahon na ito? At hindi man lang niya kami pinayagan na makakuha ng karagdagang tulong. Ano ang ibig niyang sabihin doon? Tumingin si Alex kay Sister Weber habang lumalakad ito na may malamig na tingin. Dati niyang hinala na lalaki ang nagtanim ng parasite kay Lian dahil ito ang uri ng spell na karaniwang ginagawa sa pagitan ng magkasintahan. Hindi niya inaasahan na babae pala ang salarin. Posible bang may nangyari sa pagitan nina Sister Weber at Lian? Ang isa pang posibilidad ay mayroong isang bagay sa pagitan nina Sister Weber at Jack. Hindi mo ba nakikita, Megan? Ikaw ay tina-target. Nagkaroon ka ba ng hindi pagkakasundo sa kanya dati? Sino siya? Mahinahong tanong ni Alex. Hindi mo ba alam kung sino siya? Kakasali mo lang ba sa kumpanya kamakailan? Sabi ni Megan. Kainahinala. Siya ang unang sekretarya ng Alluring Paradise at ang kanang kamay ni Miss Lin. Siya ay halos paborito ni Miss Lian at isang kamanghamanghang tao. Alex, sigurado ako. Alam mo sana ito. Huwag mo siyang saktan kung hindi kahit ako ay hindi mo mailigtas. Hindi nakaimik si Alex. Mukhang hindi mo kayang protektahan ang iyong sarili. Kung mananatili ako sa tabi mo, I'm sure ako din ang target niya. Mukhang mas maganda kung hindi ako pumunta sa table mo para mag-toast kasama ka mamaya. Tinapunan siya ni Megan ng malamig na tingin ngunit wala na siyang magandang masabi. Sa halip, sinimulan siyang tanungin ni Alex tungkol kay Sister Weber. Hindi nagtagal na laman ni Alex na ang pangalan ni Sister Weber ay Cindy Weber. Bukod sa pagiging unang sekretarya, siya rin ay isang executive director ng kumpanya, pangalawa lamang sa chairman.
Siya ay isang taong gumawa ng mga bagay ng mabilis at tiyak. Maraming tao sa kumpanya ang natakot sa kanya. Then, she asked, bakit ka humihingi ng mga ganyang detalye? Imposibleng maging interesado ka sa kanya. Bahagyang napangiti si Alex. Hindi pwede. Hindi kahit kaunti. Sa oras na ito, nakita niya si Jack na naglalakad. Ayokong ilantad ang kanyang pagkatao sa harap. Si Megan, mabilis niyang sinabi, nako, kailangan ko talagang umihi. Simulan mo munang ilipat ang mga bagay, ako. Kailangang umalis. Pagkasabi niya nun tumalikod na siya at umalis. Ayaw niyang ilantad ang kanyang pagkatao dahil gusto niyang malaman kung nag-iisa si Cindy o kung may mga kasabwat ito. Nag-aalala si Megan. Hoy, seryoso. Inilipat ang lahat ng ito ng mag-isa. Hindi nagtagal, tahimik na sinundan siya ni Jack sa banyo. Ginoo. Alex. Ginoo. Jack, magpanggap ka na lang na hindi mo ako kilala sa ngayon at pretuhin mo ako bilang isang empleyado ng iyong kumpanya. Susuriin ko muli. Rest assured, may lead na ako. Nang marinig ito ni Jack, tuwang-tuwa siya. Pumasok si Alex sa bulwagan at naglakad-lakad sa lugar, mukhang casual ngunit tahimik na alerto. Biglang isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw at ang mga tao ay sumigaw sa pagkagulat. Tawag. I pre. I-click. I subscribe kwentong nobela. Kabanata 374. Tiningnan ni Alex na maigi at nakitang si Megan iyon. May dala siyang isang kahon ng red wine ngunit aksidenteng natapilok at nahulog. Nagkataon pagkabasag ng mga bote ng alak tumalsik ang ilang likido sa puting takom ni Cindy. I'm so sorry, Sister Weber. Hindi ko sinasadya. Nagmamadaling paghingi ng tawad ni Megan. Sampal. Sinampal ni Cindy si Megan sa mukha. Niloloko mo ba ako? Hindi mo kayang humawak ng ilang bote ng alak. Ano ang silbi ng kumpanya para panatilihin ka? O sadyang ginawa mo? Nagtataglay ka ba ng sama ng loob? Ako sa pagpapagalaw sa'yo ng inumin para kunwari na dulas ka. Gusto mo ba? Crush ako to death with it. Umalis ka sa paningin ko. Hindi mo na kailangang pumasok sa trabaho bukas. Hindi nagpahuli si Cindy. Megan any mercy at all habang sinasampal siya ulit. Lahat ng naruroon ay hindi makayanang panoorin ang eksena ngunit wala ni isa sa kanilang nang ahas na makialam. Alam ng lahat ang ugali ni Cindy. Kung maglakas loob kang makialam, paiiyakin ka rin niya. Maya-maya lang isang kamay ang lumabas para hawakan ang pulso ni Cindy nang itinaas niya ang kanyang kamay para maghatid sa pangsampal. Obviously, si Alex iyon. Sino ka? How dare you touch me? Hayaan mo o pagod ka na sa pagtatrabaho dito. Tanggal ka na sa trabaho. Galit na sabi ni Cindy habang pinapagalitan si Alex. Inayla ni Megan si Alex, sinabi sa kanya na huwag gumawa ng anumang padalos-dalos. Gayunpaman, hindi pinansin ni Alex ang lahat, nakatingin kay Cindy na may ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Meron talagang tatanggalin pero hindi ako ang taong iyon, ikaw. Ano? Natigilan ng lahat ng naruroon at tumingin kay Alex na parang baliw. May mga nagbubulungan pa ng sino ba itong taong ito? Paano siya magiging ganyan isang idiot at he even dares to mess with Secretary Weber? Sino ang nakakaalam? Siguro masyado siyang na-excite. Siya kaya ang boyfriend ni Secretary Tyrell. Kaya ba siya tumayo para sa kanya? Sa sobrang galit ni Cindy, natawa siya. Sesantehin mo ako. Anong biro? Nasisiraan ka na ba ng loob? Para naman kay Megan, isang hinagpis na buntong hininga ang pinakawalan niya sa kanyang puso. Kung hahayaan lang niya ang mga bagay-bagay, malamang na magkaroon pa siya ng pagkakataon na panatilihin ang kanyang trabaho. Ngunit pagkatapos pumasok si Alex at magdulot ng kaguluhang ito, tiyak na hindi siya bibitawan ni Cindy. Halatang matatanggal siya. Dahil mangyayari pa rin naman, hinayla niya si Alex at hinarap si Cindy. Wala itong kinalaman sa kanya, Secretary Weber. Kung mayroon kang anumang mga hinaing sa akin pagkatapos ay pumunta sa akin ng mag-isa. Kung gusto mo akong tanggalin, sige, aaminin ko. Ayoko. Magtrabaho pa rin dito kasama ang isang katulad mo sa kumpanya. The reason I fell was not because I was careless but it was because I really can't move the things anymore. Iniling mo sa akin, isang babae, na ilipat ang napakaraming kahon ng alak at hindi mo man lang ako pinayagan na humingi ng tulong. May hidden agenda ka ba?
Kailan ba kita nasaktan? Dahil sa sinabi ni Megan na totoo ng lahat kay Cindy bigla. Gayunpaman si Cindy ay hindi nakaramdam ng anumang kahihiyan sa pagiging nalantad. Sa halip, sinabi niya, "Tama, pinuntirya kita. Hindi ko gusto ang itsura mo, ano naman. Ang Secretarial Department ay sa akin, Cindy Weber. Binabalaan kita, layuan mo si Chairman Graves. Kalimutan mo na, umalis ka sa paningin ko. Maaari kang magtungo sa kumpanya upang mag-impake ng iyong mga gamit at ibigay ang iyong pagbibitiw bukas. Hindi mo rin kailangang dumalo sa piging ngayong gabi. Magwala ka. Sige, aalis na ako, sa tingin mo ba gusto ko dito?" Tatalikod na sana si Megan, nagbabalak na umalis na may halong galit. Gayunpaman, hinayla siya pabalik ni Alex. Ang dapat umalis ay siya, hindi ikaw. Huling nagbuntong hininga ang lahat. Baliw ba ang taong ito? Sino ba siya? Pamantong hininga si Megan at sinabi kay Alex, "Alam kong nag-aatubili kang umalis sa trabahong ito. I'm sorry, baka matanggal ka rin sa mabahong babaeng ito dahil sa akin. Pero hindi mahalaga, ipapakilala kita sa isang mas mahusay." Malamig na single ni Cindy. Megan Tirel, masyado kang walang muwang. Walang ibang kumpanya ang kukuha sa iyo sa hinaharap. Sisiguraduhin kung hindi mo mabubuhay ang iyong buhay sa California. Gulat na gulat ang lahat ng mga empleyadong nanunood, puno ng simpatiya ang mga mata nang lumingon sila kay Megan. Maya-maya lang may nagmula sa background. "Oh talaga? Tila ang taong hindi maaaring magpatuloy sa pamumuhay dito ay dapat na ikaw. Cindy Weber, natanggal ka." Magkasabay na naglakad sina Jack at Lian, nakatingin kay Cindy na may malamig na mga mata. Kabanata 375. "Ano? Miss Lian po. Ano ang sinabi niya ngayon lang?" Ang sinibak ay hindi si Megan, ito ay si Cindy. Sa sandaling iyon, ang lahat ay natigilan at hindi nakapagsalita. Walang makaisip kung ano ang nangyari. Si Cindy ang paborito ni Lian. Nabalitaan pa nila na nailigtas ni Cindy ang buhay ni Lian noon, kaya ang chismis na pagmamayari ni Cindy ang kalahati ng shares ng Alluring Paradise. Usually, nagkakasundo ang dalawa na parang nagkakaisa sila. Para sa kanyang biglang sabihin na si Cindy ay tinanggal ay lubos na hindi ka panipaniwala. "Miss Lian, nagkakamali ka ba?" Natigilan din si Cindy. "Paano ako ang tatanggalin?" Malamig na sabi ni Jack, "Ikaw pala, Cindy Weber. Simula ngayon, tinanggal ka na." Inulit niya ang mga sinabi niya kanina. Sa wakas ay narinig ng lahat na malinaw na si Cindy nga ang pinaalis. Nagulat si Megan gaya ng iba. Masyadong hindi inaasahan ang eksenang ito. Tinitigan ni Cindy si Jack tapos biglang humagalpak ng tawa. "Sino ka sa tingin mo, Jack? Anong karapatan mong paalisin ako? You're just Miss Linny's husband, one who can't even pregnant her, I might add. Hindi ka karapat-dapat na tanggalin ako." Pagkasabi niya nito ay natigilan ang lahat. Napatingin sila kay Jack na may kakaiba. Mga ekspresyon sa kanilang mga mukha. Walang sino man ang makatiis ng ganitong uri ng insulto. Ang mukha ni Jack ay naging kasing itim ng ilalim ng isang palayok sa isang iglap. Sampal. Biglang sinampal ni Lian si Cindy, nanlamig ang mga mata niya habang sinasabi, "Hindi ba? Alam mo ba ang dahilan kung bakit hindi ako mabuntis hanggang ngayon, Cindy? Kung ano man ang sinabi ng asawa ko. Pati na rin sa kasunduan ko. Ulitin ko ito, natanggal ka sa trabaho." "Ano?" Malaki ang pagbabago sa mukha ni Cindy, uminit ang ulo niya para tingnan si Lian. Nasa sa susunod na sandali, kinagat niya ang kanyang mga labi at mahinang sumipol ng isang tunog. Maraming tao ang nataranta. Posible kayang nawala ng malay si Cindy sa gulat ng matanggal sa trabaho. Siya ay aktwal na sumisipol sa oras na ito kung paano hindi ka panipaniwala. Siyempre, hindi ito ordinaryong pagsipol. Ito ay isang espesyal na tunog upang kontrolin ang uod. Sa pagkakaroon ng parasito, hindi lamang nito mapipigilan ang babae na makuha. Buntis, ngunit ang humawak sa mother parasite ay maaaring gumamit ng iba't ibang tunog upang himukin ang bata na parasito sa paggalaw. Halimbawa, pagkagat. Ang taong may parasito ay magsisimulang makaramdam ng hindi maiisip na sakit hanggang sa isang punto kung saan kailangan nilang sumunod sa mga utos. Gayunpaman, walang nangyari. Tahimik na nakatayo doon si Lian, ang malamig na mga mata ay nakatingin kay Cindy na walang pakialam. Paano ito posible?
Paano ito nangyari? Tumutulo ang malamig na pawis sa noo ni Cindy. Muli siyang sumipol ng mas malakas. Maya-maya lang ay inilabas ni Alex ang bote sa kanyang bulsa. Ang uod sa loob ay kumikiliti galit na galit sa paligid. Ito ba ang bagay na sinusubukan mong tawagan? Nang matano ito ni Cindy ay umikot ang isip niya at parang saysabog na siya. Inilabutan ng lahat lalo na ang mga babae nang makakita ng ganito kadiri at nakakakilabot na uod. Mabilis nilang tinakpan ang bibig niya, napasigaw sa gulat. Ito, ano iyon? Napakadiri, nag-goosebumps ako. Marahas na sinunggaban ni Cindy ang bote. Thud. Agad na binawi ni Alex ang kanyang kamay at diretsyong tumama sa leeg ni Cindy sa sumunod na segundo, agad siyang natamba. Hindi pinansin ang pagtataka ng lahat, binuhat ni Alex si Cindy at naglakad palabas patungo sa pasukan. Tawag. I-Pre. I-Click. I-Subscribe kwentong nobela. Kabanata 376. Hoy, saan ka pupunta, Alex? Bakit mo siya dinadala? Sigaw ni Megan. Nagulat at nagmamadaling hinabol siya. Sa katunayan, ang lahat ay mukhang pantay na nalilito. Walang nakakaintindi kung bakit si Alex. Biglang inilabas ang kasuklam-suklam na surot na iyon at pinatalsik si Cindy. Ito ay talagang palaisipan sa kanila. Biglang bamuka ang bibig ni Lian para magsalita sa sandaling ito, Meg, alam mo Mr. Alex. Ginoo, Alex. Tumanggaw si Megan nang hindi nag-iisip. Kami. Dati magka-college. Hindi niya sinasadya, sinusubukan niya lang akong tulungan. Lamambat ang mga mata ni Lian pagkatapos ay tinapik niya si Megan sa balikat habang tumatango. Ah, so classmate ka pala ni Mr. Alex. Ikaw ang magiging unang sekretarya mula ngayon. Tulungan akong mag-host ng commendation meeting. I have something to settle with Mr. Alex, I'll be back in a bit. Nanlaki ang mga mata ni Megan, akala niya nananaginip siya. Hanggang sa sandaling ito ay napagtanto niya na si Alex ay hindi isang empleyado ng Alluring Paradise, ngunit siya at ang mag-asawa ay nagtutulungan upang mahawakan si Cindy Weber. This guy actually lied to her about being an employee and she was idiotic enough to fall for it. Napakasuklam. Pero hindi ba siya nahulog sa sobrang kahihiyan na kailangan niyang magtrabaho bilang isang kasambahay sa kanya? Bahay ng biyanan. Hindi ba totoo ang mga chismis? Si Richie. Bang. Alibangbang. Inihagis ni Alex si Cindy sa kama. Umalbog ang mapagmataas na figure sa kama at muntik ng mahulog. Ito ang gumising sa kanya. Kawalan ng malay. Nasa isang silid sila na pinareserba ni Jack sa ibaba lamang kung saan ginaganap ang commendation meeting ng kumpanya. Sumugod si Jack at naghatid ng isang sampal sa mukha ni Cindy. Sinundan ito ng suntok at sipa. Dati, nagpipigil siya dahil nasa harap sila ng mga empleyado ng kumpanya. Ngayong wala ng ibang tao sa paligid, hindi na niya kailangan pang magpigil. Ilang saglit lang ay bagbog na ang magandang babae sa buong mukha. Sabihin mo sa amin, bakit mo itatanim ang parasito kay Lian? Palagi kanyang tinatrato ng maayos. Gayunpaman, hindi pinansin ni Cindy si Jack. Parang hindi masakit ang mga suntok na dumapo sa kanyang katawan. Sa huli, kumilos si Alex. Sa kanyang soul banishing touch, iilan lang ang itinagal niya. Segundo bago ibuhos ang lahat ng totoo. Ngunit hindi katanggap-tanggap kay Lian ang kanyang pag-amin. Ang dahilan niya ay mahal niya siya. Oh. Bamuka ang bibig ni Alex habang nakatitig kay Cindy bago ibinoling ang tingin. Patungo kay Lian na may kakaibang ekspresyon sa mukha. To be honest, isinantabi ang iba't ibang aura na bumabalot sa kanila, ang dalawa. Mga dilag na sabik na tinutugis ng mga lalaki. Sayang lang may nawala. Iba sa oryentasyon ni Cindy. Ipinagpatuloy ni Cindy ang kanyang pag-amin sa isang melodramatikong kwento. Ngunit hindi na interesado si Alex na marinig pa ang tungkol sa kanyang baluktot at obsessive na pag-ibig. Binasag niya ang bote ng salamin sa kanyang kamay. Kasama ang parasite na nasa Lian. Nagluwa si Cindy ng isang subo ng dugo at nagpagulong-gulong sa kama bago tuluyang bumagsak sa lupa, umiiyak sa buong oras. Sa pagkamatay ng batang parasito, ang inang parasito ay nagrebelde at nagsimulang kagatin ang host nito na matay siya nang hindi bababa sa kalahati ng kanyang buhay. Chairman Trent, Mrs. Lian, ipauubaya ko na sa iyo ang iba. May aayusin pa ako kaya aalis na ako. Mabilis na inabot ni Lian para pigilan siya.
Wala ka pang kinakain, paano ka aalis? Halika, ikaw ang aking benefactor, Mr. Alex. Masyadong maingay ang banquet hall kaya nagpa-reserve ako ng private room sa ibaba. Ang ganda ng restaurant doon, tara na at sabay na tayong kumain. Malumanay na tumango si Alex, nakitang hindi siya makakatanggi. Makalipas ang kalahating oras, busog na siya sa alak at pagkain. Kailangang sagutin ang tawag ng kalikasan. Tumakbo si Alex sa washroom. Habang nakayuko siya sa cubicle, hindi niya inaasahang narinig niya isang tao sa telepono. Hindi niya ito pinansin noong una, ngunit nang marinig niya ang pangalang Dorothy Essex, nabuhayan siya ng loob at nakinig ng mabuti. Oo, si Beatrice Essex ay nakainom ng marami. Hindi pa siya lasing, kahit lasing na siya kinukulam si Mas. Sa sandaling marinig niya ang balita tungkol sa Mas, agad siyang sumang-ayon. Kuya Spark, ready ka na ba? Kapag ikaw na, dadalhin ko siya para makilala ka. Kay, pwede bang patikim din ako? Mayroon din akong isang napakagandang impression sa kanya. Kabanata 377. Matapos pakinggan ang tawag ng lalaki sa susunod na cubicle, naging solemn na ang mukha ni Alex kaagad. Anong kasuklam-suklam at kawalandiya? Si Beatrice ay kanyang hipag at kahit na marami siyang pagkukulang, pamilya pa rin siya. Paano siya tatayo at panoorin siyang nasa Syria? Gayunpaman, ang pangunahing punto dito ay nalinlang siya dahil sa kanyang alias Mas. Seryoso, speechless lang ako. Upang maging obsessed sa lawak na ito, ano pa ang masasabi ko tungkol sa iyo? Hindi kumibo si Alex at naghintay hanggang sa umalis ang lalaki. Hindi pa siya kumikilos dahil ang mahina ang volume ng boses mula sa telepono. Mahirap sanang marinig ng mga ordinaryong tao ang usapan. Gayunpaman, para sa isang dalubhasa tulad ni Alex, ito ay hindi isang problema sa lahat. Sa siwang ng pinto, nakita niyang ang lalaki ay ang grupong nakasama ni Beatrice noon. Si Richie. Kasabay nito, dalawang lalaki ang nasa room 0804 ng parehong gusali. Isa sa kanila ang dating pinsan ni Alex, si Spark Rockefeller. Kung makikita siya ngayon ni Alex, siguradong magugulat siya dahil si Spark dapat ay nakaupo sa isang selda ng bilangguan ngayon. Hindi niya alam na wala ang kaso. Ay ipinasa sa Divine Constabulary, ngunit sa mga ordinaryong opisyal sa halip. Para sa pamilyang Rockefeller, nangangahulugan ito na maraming butas na dapat pagsamantalahan. Natagpuan nila ang isang tao na dapat sisihin sa krimen na ginawa, na nagsasabi na ang account ay ninakaw at ginamit. Kung hindi yun gumana, sapat na madaling gumawa ng patunay ng sertipiko para sa isang mental disorder. Napatingin si Spark sa mga kamera na nakaset up at malamig na sabi sa katabi. Sa kanya, kapag tapos na akong maglaro, ibibigay ko siya sa iyo. Oh, hipag ni Alex, sigurado ako kasi iya siya. May matinding mapait na ekspresyon sa mukha niya. Sa tuwing naiisip niya si Alex, pananakit ang bumalot sa kanyang katawan, lalo na sa kanyang likod. Dahil sa 10 araw na nakakulong siya, dumanas siya ng walang katulad na pagpapahirap. Nagdulot ito sa kanya ng sakit na hinding-hindi niya makakalimutan sa buong buhay niya. Basta kahit sinong babae ay may kaunting koneksyon kay Alex, isa-isa ko silang matutulog at kukunan ko ito ng video. Tapos ipapadala ko sa kanya. I'm sure magiging very entertaining ang ekspresyon ng mukha niya. Sa kasamaang palad, ang kanyang asawa ay nananatili sa kumpanya araw-araw. Wala man lang pagkakataon na mahuli siya. Nakakainis. Ang lalaking katabi niya ay isang mandirigma na inupahan ng kanyang ama sa napakataas na halaga. Nang marinig ang mga salitang iyon, sinabi niya, "Young Master Rockefeller, huwag kang mag-alala. Sa tingin ko hindi magtatagal bago mo makuha ang gusto mo." Isa pa, sa tingin ko ay napakaganda rin ng kanyang biyanan. Posibleng mas magiging kasiya siya pa siya kaysa kay Beatrice Essex. Nang marinig iyon ni Spark, isang kasamaan ang kumalat sa kanyang mukha, parang isang gutom na lobo. Kaya ganyan ang gusto mo, eh. Mabuti, hindi iyon problema. Iniisip niya, ano kaya ang mangyayari kapag nadala na niya ang 3 sa mga babaeng Essex. Sabay down kapag dumating ang panahon. Magagalit si Alex na susuka siya ng dugo. Gusto niyang mabuhay si Alex. Natitira sa kanyang buhay sa kalungkutan at pagsisisi mula ngayon. Kasabay nito sa isang pribadong silid sa restaurant na mula ang mukha ni Beatrice sa lahat ng alak na nainom niya. Kasama rin niya si Mona Wise.
Ang dalawa pa ay mga tagahanga ni Zendaya, ang isa ay si Harry Trump habang ang isa ay Jefferson. Pareho silang galing sa Michigan University. Siyempre hindi ako nagsisinungaling sa'yo, Beatrice. Nakipag-ugnayan lang ako kay Mas sa pamamagitan ng koneksyon ng aking kapatid. Alam mo na ang aking pinsan ay mula sa isa sa sikreto ng hukbo. Mga kagawaran. Sa iisang unit pala sila nagtatrabaho. Halika, bilisan mo. Busy talaga si Mas, kapag nakita ka niya, aalis na siya. Ang lalaking nagngangalang Jefferson ay nagsisikap na hikayatin si Beatrice. Siya rin ang lalaking kausap kanina sa banyo. Tawag. I pre. I-click. I subscribe kwentong nobela. Kabanata 378. Nahihilo si Beatrice. Nang maalala niya ang kabayanihan ng Mas na nagligtas sa kanya, lalo siyang nalasing. Sige, sasamahan kita ngayon. Sinundan ni Beatrice si Jefferson palabas ng kwarto. Si Mona at Harry na lang ang natira. Si Harry ay mas matapat na tao kaya siya ay kinabahan at nag-aalalang sinabi, hindi ba ito magiging masama kung gagawin natin ito, Mona? May malaking bagay na maaaring mangyari pagdating ng panahon. Saglit na nag-alinlangan si Mona, saka tinapik ang mensaheng kakatanggap lang niya sa pagbuo sa kanya na nakatanggap lang siya ng kalahating milyon bago sinabing bakit kaya bagay. Halos wala na sa isip si Beatrice dahil sa Mas na iyon. Hinahayaan siyang mawala. Minsan ay magiging mabuti para sa kanya. Pananatilihin nito ang kanyang batayan nang wala ang alinman sa mga haka-haka na iyon at makalimutan niya ang Mas. Mas mabuti kung iisipin mo kung paano mo gustong gastusin ang perang natanggap namin. Hindi mo ba gustong bumili ng kotse? Agad na tumawa si Harry narinig niya. Si Richie. Sinundan ni Beatrice si Jefferson sa pinto ng room 0804. Tuwang-tuwa siya sa loob, ano ang dapat niyang unang sabihin sa kanilang pagkikita? Gayunpaman, ang alak ay nagpahirap sa kanya na mag-isip ng kahit ano. Naramdaman pa niya na kakaiba ang init ng kanyang katawan parang apoy na naglalagablab sa lugar. Sa ilalim ng kanyang tiyan. Pero wala siyang pakialam dahil malapit na niyang makita si Mas at naibabaw ng excitement ang lahat ng nararamdaman niya. Pero hindi niya akalain na binente siya ng sarili niyang best friend. Isang gamot ang nahalo sa alak na ininom niya. I-click. Maya-maya pa ay bumukas ang pinto ng kwarto. Si Spark, na nakamaskara, ay nakatayo sa pintuan. Di kuya. Maskara. Ay, nauutol na sabi ni Beatrice. Dahil mayroon si Spark. Sadyang nagbihis ng mask kasabay ng epekto ng droga at alak siya. Ay ganap na hindi masabi ang pagkakaiba. Ako yan. Nandito ka, pasok ka. Umiti si Spark, mas lalo pang naging kaakit-akit si Beatrice sa kanyang kalasinggan at hindi na siya makapaghintay na simulan ang paghagod sa kanya sa lupa buong magdamag. Ngunit kailangan niyang pigilan ang sarili sa sandaling ito. Kailangan niyang maglaro ng maayos. Kasama niya at siguraduhin kunin din ang lahat ng mga larawan. Tinawayan niya ang kamay, senyales na umalis na si Jefferson. Bagamat talagang gusto ni Jefferson na manatili at lumahok sa susunod na bahagi ng laro, makakaalis lang siya nang hindi na nagsalita pa si Spark. Pagpasok ni Beatrice sa silid, nakita niya ang mga nakaset up na camera at natigilan siya sandali. Gayunpaman, hindi niya ito masyadong inisip, agad na sinabing, Brother Mas, My name is Beatrice Essex. Salamat sa pagligtas sa akin sa huling konsyerto. Nandito ako para magpasalamat sa iyo. Well, maliit na bagay lang. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Sa sandaling ginampanan niya ang papel na mask at napanood si Beatrice na dahan-daang pumasok sa estadong ito, sa wakas ay binitawan na niya ang lahat ng pagpapanggap, itinulak siya sa kama habang tumalon ito sa ibabaw niya. Anong ginagawa mo? Pakawalan mo ako. Ano ang ginagawa ko? Hindi mo ba ako mahal? Gusto lang kitang mahalin ng maayos. Isn't it great that I'm fulfilling your wishes? Umagalpak ng tawa si Spark. Ano? Paano mo ito magagawa? Hindi. Hindi ikaw si Kuya Mas. Nagsusuot ako ng maskara kaya ako ay Mas. Maliit na kagandahan, hindi ka ba nag-iinit? Hindi mo ba nararamdaman? Desperado sa hawakan ng isang lalaki. Sasabihin ko sa iyo ang totoo na droga ka na at huli na para pagsisihan ito ngayon. Kagapang ito sa iyo sa lalong madaling panahon. Balita ko virgin ka rin, fabulous.
Isang buzzing sound ang umaalingaw sa isip ni Beatrice, hindi niya matanggap kung ano iyon. Nangyayari. Nagpupumiglas siya, ngunit naramdaman niyang humihina ang kanyang lakas. Sa halip, ang pagnanais sa kanyang puso ay lumakas at ang ilang bahagi ng kanyang pakiramdam ay talagang si Spark ay masked. Hindi. Hindi. Ang huling piraso ng pangangatwiran ay nagpanginig sa kanyang ulo at lalong nagpumiglas habang ang mga luha ng panghihinayang ay tahimik na dumausdal sa kanyang mga mata. Alam niyang malapit na siyang sumuko sa kanyang kapalaran ng walang paraan upang makatakas. Lalong na-excite si Spark. Madali niyang hinubad ang jacket ni Beatrice at huhuberin na sana ang pantalon nito nang biglang may mahinang boses na nagsalita, "Nakik out ka ba sa paglalaro ng pagpapanggap?" Kabanata 379. Nagulat si Spark at lumingalinga ang kanyang ulo upang tumingin sa likuran niya para lamang makahanap ng isang nakamaskara ang figure na malamig na nakatingin sa kanya habang nakatayo sa tabi ng camera. Ikaw, sino ka? Namatay agad ang excitement sa Spark, parang apoy na napatay. Ang kanyang mga mata ay pasulyap-sulyap sa paligid, naghahanap ng kung sino para sa kanyang bodyguard. Halatang nasa banyo ang bodyguard niya pero paanong hindi pa siya lumalabas? Bakit hindi siya nagre-react? Nagpapanggap ka na ako at tinatanong mo kung sino ako. Itinaas ni Alex ang kanyang paa, sinipa si Spark at pinaupo siya sa ere. Tumama ang kanyang katawan sa bedside table at malayang damaloy ang dugo mula sa kanyang noo. Pilit na bumangon si Beatrice. Nang makakita siya ng isa pang mask, mas gamulo ang isip niya. Ikaw ba ang tunay na Kuya Mask? Nagsalubong ang kilay ni Alex at tumango. Ayaw niyang malaman nito na siya si Mask. Binalak niyang hayaang maglaro si Spark na magpanggap bilang Mask saglit na sadyang ginagawa siya magdusa ng isang tiyak na antas ng pag-uusig at takot. Hayaan siyang matuto ng kanyang aralin. Saka lang siya nag-appear. Maganda iyan, Kuya Mask, ako. Biglang sumabog ang epekto ng droga. Nagsimula siyang sumugod patungo sa totoong Mask. Niyakap niya ito ng mahigpit, pinag-iinitan ng mapupulang labi. Sampal. Walang awa si Alex at sinampal sa mukha si Beatrice. Ha? Bakit mo ako sinaktan? Nagsimulang lumino ang isip ni Beatrice. Dahil nadroga ka at nalilito ka. Ginigising kita. Ang mga mata ni Beatrice ay namumula at ang kanyang mukha ay nag-init nang ibinaba niya ang kanyang ulo. Oh, salamat. Umiling si Alex. Sa pagkakataong ito, pinatalsik niya siya. Napahawak si Spark sa dumudugong noo, puno ng pangamba ang mukha habang sumisigaw ng malakas, Jones. Kuya Jones. Labas. Sigaw niya sa bodyguard niya. Yung nasa banyo ba ang pinag-uusapan niyo? Sorry, patay na siya. Sabi ni Alex. Walang pakialam, pinatanggal ang kanyang maskara habang ginagawa niya iyon. Alex. Ito ay. Ikaw. Halos mabigla si Spark nang makita niya ang mukha ni Alex. Ikaw ang mask sa konsyerto ni Zendaya. Hindi niya talaga inaasahan ito. How could have such coincidence na ang lalaking pinaglaruan ni Beatrice ay ang sarili niyang bayaw? Hindi itinanggi o inamin ni Alex. Umiling lang siya at sinabing, Spark, akala ko ikaw ay nasa bilangguan ng ilang panahon. Dahil pamilya tayo, naging maluwag ako sa iyo, pansamantalang ibinabalik ang iyong buhay. Sa kasamaang palad, tila hindi mo alam kung paano pahalagahan iyon at muli, nakagawa ka ng isang bagay na karapat-dapat sa kamatayan. Bamantong hininga si Alex pagkatapos ay nagpatuloy ng prangka, let's do it this way, then. Hahayaan kitang pumili kung paano gusto mong mamatay. Malinaw niyang narinig ang lahat. Si Spark ay may mga plano hindi lamang upang harapin si Beatrice, kundi pati na rin sina Dorothy at Claire. Paano hahayaang mabuhay ang bantang ito? Si Spark ay nasa ganap na takot ngayon. Alam niya na ang lakas at kasanayan sa martial arts ni Alex ay hindi isang bagay na inaasahan niyang madaig. Bam! Lumuhod siya sa lupa, tumutulo ang mapait na luha mula sa kanyang mga mata. Iligtas mo ang buhay ko, Alex. Alam ko ay mali, alam ko talaga iyon. Ang aking pagkahumaling sa paghihiganti ay nabulag sa akin, mangyaring iligtas ako. Ako ang magiging lapdog mo sa hinaharap, hindi ko naiisipin na tumanggi sa anumang ipapagawa mo sa akin. Ibabalik ko rin sa iyo ang Rockefeller Group, ibabalik ko ang lahat, okay. Umiling si Alex. Huli na.
Nang makitang ang ekspresyon sa mukha ni Alex ay nanatiling hindi nagbabago at ang kanyang puso na determinado na, tumalon si Spark at sinabing, "Do you really dare to kill me, Alex?" Huwag kalimutan na ang lipunan ay nasa ilalim ng panuntunan ng batas at ito ay isang hotel. May mga kamera kahit saan. Kung papatayin mo ako, hahatulan ka rin ng kamatayan. Iyan na ba ang iyong mga huling salita? Nang matapos magsalita si Alex, sinulyapan niya si Beatrice. Bagamat na knockout na siya, nasa katawan pa rin niya ang epekto ng droga at hindi pa naalis. Kung ang gamot ay nanatili sa kanyang katawan sa loob ng mahabang panahon, magdudulot ito ng mga problema sa hinaharap. Sinamantala ni Spark ang pagkakataon habang nasa ibang lugar ang atensyon niya para maubusan. Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 400. Inabot ni Alex ang walang laman na hangin, iniipon ang kanyang chi energy at direktang hinawakan si Spark sa hangin at hinayla siya pabalik. Pagkatapos ginamit niya ang palad niya para bahagyang tapikin ang ulo ni Spark. Bang! Marahang napaungol si Spark, bumagsak sa lupa. Hindi siya nasaktan sa labas, ngunit ang mga tisyo sa kanyang utak ay ganap na nawasak bago siya huminga ng kanyang huling hininga. Dahil magkamag-anak tayo, bibigyan kita ng madaling kamatayan. Paalam. Pingutan ni Alex ng ulo si Spark ng isang suntok na walang pakialam. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakapatay siya ng isang tao at tila naging karaniwang pangyayari. Pagkatapos tinawagan niya si Ana. Mayroon akong kailangan ng tulong mo. 2 lang ang pinatay ko mga tao. Ang paraan ng pagkakasabi niya ay parang naging kasing dali ng pagkatay ng 2 manok. Ang problema, nang matanggap ni Ana ang tawag, nasa shower siya. Ang mood niya bumagsak agad. Seryoso ka? Nakapatay ka lang ng 2 tao at sinasabi mo ako yon. Hindi mo ba kayang hawakan ang sarili mo? Hindi, sabi ni Alex. Hindi ako libre ngayon, naliligo ako, sagot ni Ana. Hindi nakaimik si Alex. Mamaya ka na mag-shower. Pinakasindi ko kapag may nang aabala sa akin habang naliligo ako. Hindi kaya nagkakaroon ka ng personal na oras sa iyong pagligo. Alex. Hindi napigilan ang mga imaheng lumitaw sa kanyang isipan, ang kanyang paghinga ay nahihirapan kaagad. Bago pa sumabog si Ana, mabilis siyang naglabas ng insentibo. Kaya ko, pagbutihin ang iyong Dragon Toss Punch. Nagkaroon ng katahimikan mula sa kabilang panig ng 2 minuto bago tuluyang sinabi ni Ana, "Bigay mo sa akin ang address, pupunta ako doon." Pagkatapos naputol ang tawag. Isinuot muli ni Alex ang maskara at tinulungan si Beatrice na magbihis. Noong nakaraan, paminsan-minsan ay nakikita niya itong nakasuot ng sexing pijama, ngunit ito ay isang pambihirang tanawin ngayon. Hindi niya maiwasang aminin na tiyak na namanan ng 2 sex sister ang lahat ng magagandang puntos na mayroon si Claire. Walang alinlangan kung bakit siya tinawag na Campos Belle. Tungkol naman sa kanyang dibdib. Bueno, maraming beses nang nilaban ni Alex ang kanyang damit kaya pamilyar na pamilyar siya rito. Maging ang suot niya ngayon ay isa sa naaalala niya at nagugas ng kamay kanina. Matapos siyang tingnan, hindi na siya nag-aksaya ng oras at mabilis na tinulungan siya alisin ang gamot sa kanyang katawan. Maya-maya lang ay nakarinig siya ng paggalaw sa labas ng pinto. Akala niya si Ana ang meron mabilis na naabot. Ngunit nang buksan niya ang pinto, nahulog si Jefferson. "Ah, Kuya Spark. Tapos ka na ba?" Akala niya si Alex ay Spark dahil pareho silang nakamaskara. Oo. Isang malamig na kislap ang nagmula sa mga mata ni Alex. "Kung gayon, maaari mo ba akong hayaang mag-ikot?" Tumanggo si Alex, binuksan ng buo ang pinto. Tuwang-tuwa si Jefferson habang naglalakad ng patagilid ang alimango papasok sa silid. Tapos nakita niya si Spark na nakahandusay sa lupa. Hindi ka Kuya Spark. Sino ka?" Mahinahong sinabi ni Alex, "Hindi mo ba sinusubukang tulungan si Beatrice na hanapin ako?" "Well, nandito ako. Mas." Tinuro ni Alex si Beatrice. "Gusto mo pa bang pumunta?" Nakatali ang dila ni Jefferson. Casual na tinapik ni Alex ang palad niya, malamig at matalim na parang kutsilyo ang mga mata. "Ipapadala kita." "Oh." Makalipas ang 10 minuto, dumating na si Ana. Nagdala rin siya ng ilang miyembro ng Divine Constabulary. Basang-basa pa ang buhok niya. Kanina lang talaga siya naliligo, naisip ni Alex sa sarili. Di ba sabi mo 2? Bakit may extra ngayon?
Gusto siyang kunin ni Hades, ano pa bang magagawa ko? Nagtibit balikat si Alex. Matapos malaman kung ano ang nangyari dito, nagmura ng malakas si Ana. Para sa mga kababaihan, ang mga ganitong uri ng low-light scam ang pinakaayaw nila. Tapos sabi niya, fine, I'll deal with things. Dito. Isama mo siya kapag aalis ka. Oh, at tandaan mo ang iyong pangako. Habang nakikipag-usap ka sa mga bagay-bagay, tatanggalin ko siya sa iyong mga kamay pagkatapos. Tumanggo si Ana. Makalipas ang kalahating oras, nagising si Beatrice at natagpuan ang sarili na nakahiga sa looban ng kanyang bilya. May sulat sa kanyang katawan. Kabanata 401. Isang sulat. Bumangon si Beatrice at lumainggalinga sa paligid, ngunit walang palatandaan ng mask kahit saan. Kuya Mask. Pulong niya sa sarili, pakiramdam na nawawala at natalo. Ang kanyang isip ay nananatili pa rin sa eksena ng mask sa pagligtas sa kanya sa pangalawang pagkakataon. Nang maalala niya kung paano siya nagkaroon kumilos pagkatapos, naramdaman niya ang isang pagsabog ng kahihiyan na bumaril sa kanya. Iniisip kung paano niya ito sinampal, ang alaala ay matamis kaysa masakit. Hindi man lang masakit, ngunit sa halip naramdaman niya ang pagmamahal. Napahawak siya sa kanyang puso, hindi mapakali dahil sa bug zone ng emosyon at nag-init ang kanyang tenga. Pagtingin sa sulat, tanging Beatrice lang ang nakasulat sa harapan. Lalo siyang namula at bumilis ang tibok ng puso niya. Alam niya talaga ang pangalan ko. Di kaya matagal na niya akong napansin. It can't be. A love letter inside this, right? Habang iniisip niya yon, mas lalo siyang napatalon sa tuwa. Nanginginig ang mga kamay niya at malapit na siyang sumigaw. Kahit na siya ay niloko at pinagtaksilan ng kanyang matalik na kaibigan, hindi niya ginawa mag-abala sa pag-iisip tungkol dito dahil sa kanya, sa ngayon, ang pinakamahalagang bagay sa mundo ay mask. Ubo. Pinili ni Alex ang sandaling ito para mag-walk out. Nagpalit na siya ng damit, itinapon ng maskara at may bitbit na malaking bag sa kanyang mga kamay. Sa loob ng bag, puno ito ng mga damit pambabae. Binigyan siya ni Lian dati. Malinaw na ang tunay na tatanggap ay ang kanyang asawa, si Dorothy. Gabi na. Anong ginagawa mo sa bakuran? Pati ang damit mo ay punit-punit at may hawak kang sulat. Ano yun, love letter? Sadyang napabulala si Alex sa pagtataka. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Beatrice nang makita niya si Alex. Malamig siyang ngumuso. Anong ginagawa mo sa bahay ko sa kalagitnaan ng gabi? It's not like I'm not here for you. Love letter ba talaga? Halika, tingnan natin. Maaari akong maging reference mo. Nagmamadaling itinago ni Beatrice ang sulat sa kanyang likuran, nagbigay sa kanya ng huling muso noon. Nagmamadaling pumasok sa loob ng bahay. Gusto niyang buksan agad ang sulat. Hindi siya makapaghintay na makita kung ano ang mayroon si Mask na kasulat sa kanya. Natagpuan ni Alex na nakakatuwa ito at umiling, tumungo upang hanapin si Dorothy. Kapag pumasok siya, napansin niyang wala si Claire. Iyon ay mahusay. Dumiretso siya sa kwarto ng asawa. Sa kabilang kwarto, binuksan ni Beatrice ang sobre. Sabik niyang binasa. Ilang salita lang ang nakasulat doon at nang mabasa niya ito, bigla siyang napaluha. Hindi naman ito love letter. Ang mga salita ay Pisa sex, ang makita ang sulat kamay ng isang tao ay kasing ganda ng pakikipagkita ng harapan. Nagulat ako nang malaman ko ang dahilan ng bagay na ito. 2 beses kong iniligtas ang iyong buhay, ngunit wala itong anumang espesyal na kahulugan sa likod nito, nagkataon na naroon ako sa tamang panahon. May asawa na ako at mayroon akong isang matamis na asawa sa aking tabi at ang aking pamilya ay maganda. Hindi ako magkakaroon ng ibang paraan. Panghuli, nais kong mag-alok ng kaunting payo. Kung hindi mo kayang bitawan ng maling tao, hindi mo mahahanap ang tamang tao. Mamuhay ng maayos at maging mabait sa iyong pamilya. Umaasa ako na ikaw ay lumaki na isang taong may mabuting moral at kapaki-pakinabang sa lipunan. Iyon ang magiging pinakamagandang kabayaran para sa akin. Good luck, at huwag nang gagawa ng anumang kalokohan. Pagbati. Maskara. Ang liham na ito ay isinulat ni Alex. Dagdag pa, ang sulat kamay ay sinadya. Nagbago. Pinag-isipan niya ito ng husto para maiwasan niya itong makilala habang gising pa ito at malinaw ang pag-iisip. Posibleng makilala niya sa kanya at ito ang pinakaligtas na paraan upang gawin ang mga bagay.
Naririnig ni Alex ang kanyang paghikbi mula sa katabi at napabuntong hininga siya, umiling-iling. Ang kakaibang pakiramdam na ito ay talagang hindi pa nagagawa. Tawag. I-Freak. I-Click. I-Subscribe kwentong nobela. Kabanata 402. Ngunit sa lalong madaling panahon, ang lahat ng kanyang mga saloobin tahimik ay nahulog sa kanyang asawa, Dorothy. Nakasuot siya ng itim na pijama na may garter at napakababa ng hemline. Ang kanyang mahahabang binti ay kalahating nakabaluktot habang nakasandal sa kama at nagbabasa ng libro. Ang kanyang mga paa lamang ay hindi nagawang ilihis ni Alex ang kanyang mga mata. Paano siya magkakaroon ng oras para isipin si Beatrice? Asawa ko, nagbabasa ka ba? Hindi ka ba napapagod? Halika, ipapamasahe kita. Alex ay agad na lumapit marahang isinandal ang isang kamay sa kanyang binti. Todd. Ipinatong ni Dorothy si Alex at sinabing nasaan ang washboard. Inawakan ni Alex ang bukong-bukong niya at sumagot, saan ako makakahanap ng washboard? Kung sino man ang gumagamit sa panahon ngayon. Oh, ngunit mayroon akong ilang damit para sa iyo. Tingnan mo at tingnan kung gusto mo sila. Mga damit. Nakonsensya ba ito sa iyo? Magsalita ka, anong nangyayari? Umalaklak si Alex saka umupo sa gilid ng kama. Inawakan niya ang paa niya at inilagay sa kondongan niya marahang pinisil habang sinasabi, ano ang sinabi sa iyo ng kapatid mo? Si Dorothy ay nagbabadya sa ginhawa ng masahe at tumigil sa pagsipa sa kanya. Bakit ba pakialam mo sa sinabi niya? Sabihin mo sa akin kung ano ang sasabihin mo. Sige. Kung sinabi ko na pinagamot ako ni Cheryl sa isang neurologist mula sa Switzerland. Maniniwala ka ba sa akin? Dahan-dahang inilipat ni Dorothy ang kanyang malambot na puting paa sa kanyang mukha at sinabi, sa palagay ko ay kailangan mong magpatingin sa isang neurologist. Kailan ka pa nakapagpagamot? Alam ko ang kakanyahan ng acupuncture, sagot ni Alex. Alam mo ba ang acupuncture? Oo, self-taught ako na natutunan ko habang nasa ospital ang nanay ko. Hindi mo ba iniisip na ang aking pamamaraan sa pagmamasahe ay talagang masarap? Walang ibang masahe technique sa California na makakatalo sa akin. Gusto pa nga ng lolo ni Cheryl na sambahin ako bilang kanyang guro. Labas. Gusto ka ng malamat na doktor ng California na sambahin bilang isang guro? Saka bakit hindi mo nalang sabihin na sabay din kayong aakyat sa langit? Sabihin sa akin ang katotohanan. Kung hindi, wala kang kama na matutulog ngayong gabi. Mabilis na sumulyap si Alex sa kama at nakaramdam ng panginginig at nagmamadaling sinabi, sige. Cheryl. Kilala niya si Zendaya kaya nakipag-ugnayan ako kay Zendaya sa pamamagitan niya para gumawa. Mga kaayusan. Gusto kong i-endorse niya ang produktong ginagawa ng nanay ko. Hindi niya maiwasang purihin ang kanyang mabilis na talino dahil sa kusang naglalabas ng ganoong dahilan. Sa sandaling sinabi niya ito ng malakas, hindi niya maiwasang manatiling nakatulala ng ilang sandali at naisip, iyon ay talagang isang magagawa na ideya. Kailangan kong talakayin ito kay nanay para makita kung kailangan nating gawin ito. Kumunot ang noo ni Dorothy. May endorsement ba si Zendaya? Isa siyang top-tier celebrity. Hindi siya magiging mura. Narinig ko na kahit ilang kumpanya ng inumin ay nag-alok sa kanya ng 100 milyong endorsement fee sa huling pagkakataon, ngunit hindi pa rin niya ito tinanggihan. Napangiti si Alex. Ang maalamat na doktor na si Connie ay nagligtas ng buhay ni Zendaya minsan. Kasama si Cheryl. Pagdating sa hinaharap, ang gastos ay mababawasan ng malaki. Sa sandaling marinig ni Dorothy na siya ay nagseselos muli. Ngunit wala siyang maitutulong sa bagay na ito. Kung talagang pumayag si Zendaya, ito talaga ang pinakamahusay na pagpipilian. Mapipilitan kaya niya si Alex na tanggihan ang tulong ni Cheryl at mawala ang endorsement ni Zendaya. Ang unang taong susunod sa kanya sa oras na iyon ay ang kanyang biyenang babae, si Brittany. Buntong hininga. Napabuntong hininga siya ng malakas na hindi maipaliwanag na nadurog ang puso niya. Pagkatapos ay huminto siya na parabang nakapagdesisyon na siya at sinabing pumunta ka at maligo. Pagkatapos ay matulog ka na kapag tapos ka na. Gaano kaiya si Cheryl na nakatingin sa asawa ng ibang tao nang malapitan na parabang handa siyang magukay anumang oras. Kung hindi siya kumilos kagad, maaaring siya ang mapili. Kung ano man ang napagkasunduan nila ng kanyang ina, si Claire, sino ang nagmamalasakit doon? Natuwa si Alex at agad na pumasok sa banyo. Sa sandaling pumasok siya,
Nakita niya ang isang set ng mga damit na nakahanda na nakasabit sa stand na lalong nagparamdam sa kanya. Nag-shower siya ng mabilis at mahusay hanggat kaya niya. Nakabalot ng tuwalya sa kanyang sarili. Lumabas si Alex sa banyo. Ngayong matagumpay na niyang naitatag ang kanyang pundasyon at may mga sopistikadong kasanayan sa martial arts, ang kanyang katawan ay napakahusay na proporsyon at may mga tukoy na linya. Nagkaroon pa siya ng sexy na V-line abs. Si Dorothy, na kanina pa nagbabasa ng libro, ay namula pagkatapos magnakaw ng sulyap sa kanya. Bumilis ang tibok ng puso niya at bumilis ang paghinga niya. Maging ang kanyang mga mata ay hindi makaiwas. Hindi niya napansin ang katawan ng sarili niyang asawa. Kailan pa naging ganito kaganda ang kanyang figure? No wonder sobrang walang hiya si Cheryl, dumidikit sa kanya ng napakakapal ng mukha. Patayin ang mga ilaw, bulong ni Dorothy sa mahinang boses. Malakas ang tibok ng puso niya sa dibdib niya. Kabanata 403. Ikli. Nakapatay ang mga ilaw. Ang silid ay agad na naging kasing dilim ng tinta na. Agad na naglabas ng kakaibang kapaligiran. Para itong damo na tumubo sa dilim. Malinaw na nakikita ng mga mata ni Alex sa dilim at tahimik siyang naglakad. Inilagay niya ang isang kamay sa hita ni Dorothy. Kitang-kita niya ang panginginig ng maselang katawan nito at kung paano ito napatras sa pagkakahawak. Ngunit mabilis siyang kumalma. Ang lalaki ay ang kanyang sariling asawa, ano ang dapat ikahiya? Dapat ay ganito na ang nakaraan, ngayon ay huli na ng kalahating taon. Inabot niya rin ang kamay niya. Sa sumunod na sandali na may mahinang ungol, kinagat ni Alex ang kanyang mga labi. Bang! Kasabay nito ang biglang pagbukas ng pinto ng silid, kasabay ng pagbuhos ng sinag ng liwanag at pagliwanag sa silid. Nakatayo si Claire sa pintuan, nakasuot ng isang pares ng silk pajama na parang isang Diyos. Nang makita niya ang eksena sa kama, nagalit siya hanggang sa halos sumabog na siya. Rockefeller, ikaw ay walang utang na loob. How dare you sneak around with my daughter? Lumipad siya na parang hangin, hinawakan ng tuwalya sa katawan ni Alex ng marahas na puwersa. Agad itong hinawakan ni Alex, pakiramdam niya ay biglang nagkaroon ng 10,000 ligaw na tabla. Tumatak sa puso niya at saka kumulog, Claire Essex, nasisiraan ka na ba ng bait? Hayaan mo, anong ginagawa mo? Paanong si Claire ay papayag na bumitaw? Galit na galit siya habang sumisigaw, nagtatanong ka. Ako anong ginagawa ko? Anong ginagawa mo sa kwarto ng anak ko sa gitna ng gabi? Ano ang ipinangako mo sa akin? Ang iyong mga salita ay kasing ganda ng hangin. Ikaw pa ba ay lalaki? Asawa ko siya. Pumayag akong gawin si Dorothy ang pinakamayamang babae sa California at pagkatapos ay ako lang ang magkakaanak sa kanya. Kung ganoon, ano sa tingin mo ang ginagawa mo ngayon? Wala kaming anak. We're just warming up. Labas. Kunin. Labas. Hindi mo pinapayagang hawakan ang aking anak hanggang sa maabot mo ang iyong layunin. Pakawalan. Bakit hindi ka bumitaw? Claire, wala kang asawa. Gusto mo bang maging balo ang anak mo? Pumangon na rin si Dorothy, hawak-hawak ang tuwalya ni Alex habang sumisigaw ito pabalik, Nay, hayaan mo muna. Bakit mo hinihila ang tuwalya niya? Kung may sasabihin ka, hayaan mo muna at mag-usap tayo ng maayos. Ang malalakas na pagtatalo ay nag-intriga rin sa kanila ni Beatrice. Siya ay natigilan bilang siya nakita niya ang eksena sa harap niya. Si Claire, ang kanyang ina, ay talagang nakikipaglaban para sa isang tuwalya sa kanyang kapatid na babae at ang pangunahing punto ito yung nakatapis kay Alex. Bigla niyang naalala ang mga salitang sinabi sa kanya ni Mas na pakitunguhan ang kanyang pamilya ng mabait. Hindi pa rin gusto ni Beatrice si Alex, ngunit dahil ang kanyang kapatid ay labis na nabaluktot dito, ano pa magagawa niya? Sumugod siya, yamakap sa baywang ng kanyang ina at hinayla siya ng malakas. Mama, tumigil ka, nagkakagulo. Sila ay mag-asawa at si sister ay may sariling mga karapatan at iniisip. Maaari mong ihinto ito ng isang beses ngunit hindi mo maaaring manatili sa kanilang mga buntot sa buong araw-araw sa hinaharap. Sa sandaling ito, ang tunog ng pagkasira ay biglang tumusok sa loob ng hangin. Hindi na kayanan ng bath towel ang marahas na paghatak at pagpunit. Si Richard Nang padubog na lumabas si Alex sa tirahan ng Essex na balot ng dilim ang kanyang mukha. Sa isang taong kasing baliw ni Claire sa paligid para akong may ipinakitang bundok sa harap niya.
Masyadong mahirap kahit na gusto mo ng positibong resulta pagkatapos ng patuloy na pagsisikap kasama si Dorothy. Mag-isa siyang nagmaneho pabalik sa Maple Villa. Sa parehong oras na nangyari ito, isang figure ang biglang lumipad mula sa bintana ng silid 0804 na lumapag ng malakas na may malakas na kalabog sa isang kotse ng BMW sa ibaba nito. Sa pagtama, ang buong harapan ng kotse ay lumubog sa loob at ang mga headlight ay sumabog sa mga shards. Agad na tumunog ang alarm nito. Ang taong nahulog ay si Spark. Sumunod kaagad ang isa pang may bangkay sa likod, palihim na bumaba sa bintana, tahimik na nawala sa dilim. Ang bangkay ay bodyguard ni Spark. Hindi nagtagal, umatras si Anna at ang iba pa sa pinangyarihan. Ang katawan lang ni Jefferson ang naiwan sa silid. Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 404. Isang nakakatalam na sigaw ang bomb alot sa hangin. Ito pala ay may isang lalaki at babae sa BMW, dalawang tao na nagkataong nagkikita ng patago dahil hindi nila mapigilan ang kanyang emosyon. Ngunit natapos sila. Nang makitang may tumalon mula sa gusali at bumangga sa kanilang sasakyan, dahilan para mapasigaw sila sa sobrang gulat. Sa kasamaang palad para sa kanila, ito ay mag-iiwan sa kanilang mga isip na trauma mula ngayon. Sa tuwing may gagawin sila, naaalala nila ang eksenang ito at hindi na ito makapagbibigay sa kanila ng labis na kagalakan. Napakabilis nagtipo ng mga taong hating gabi at maririnig ang mga pananahimik na bulong na may mga daliri na nakaturo sa paligid. Ang ilan ay mabilis na gumawa ng mga ulat sa pulisya at ang ilan ay tumawag sa 911. Ang isang bagay na pumukaw sa pagkamausisan ng lahat ay ang taong tumalon mula sa gusali ay walang suot na damit. Makalipas ang kalahating oras, nakatanggap ang Rockefeller family residence sa California ng isang piraso ng balita. Matapos ang huling komedya sa bulwagan ng pagluluksa, bahagyang nakaramdam ang Rockefeller Group ng walang katiyakan. Ang Yowles 1,000 Miles Conglomerate at Wayland Realty, lahat ay lokal heavyweights, ay tumayo sa panig ni Brittany at Alex, tumayo para sa kanila na labis na ikinagulat ng maraming mga negosyanteng naruroon. Ang iba pang mga negosyo na may paunang plano na makipagtulungan sa Rockefeller Group ay unti-unting naging malabo. Sa halip ay gumamit ng wait and see na diskarte. Lahat sila ay natatakot na madamay ng mga Rockefeller. Kaya lang galit na sinigawan ni John ang isa sa mga bodyguard, seryoso ka. Napakaraming araw na ang nakalipas at hindi mo man lang mahanap kung saan napunta ang B*stick na si Brittany na iyon. Kung gayon, ano ang silbi ng pagkakaroon mo? Si Brittany ay gumawa ng isang matapang na pahayag na nagsasabi na sisirain niya ang Rockefeller Group sa loob ng 3 buwan. Bagamat nakaramdam siya ng matinding pag-aalipusta sa kanyang puso, talagang hindi siya naniniwala. Kahit na sa tulong ng pamilya Yao, hindi niya magagawang talunin ang pamilya Rockefeller sa ganoong kaikling panahon, hindi sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa komersyal na kapangyarihan lamang. Ang Rockefeller Group ay hindi ganoon kaina pagkatapos ng lahat. Gayunpaman, mayroong isang likas na takot na mayroon si John kay Brittany. Ito ay mas mahusay na maging ligtas kaysa sa paumanhin pagkatapos ng lahat. Napakahalaga na kilalanin ng mabuti ang iyong sarili at ang kaaway upang manalo sa bawat labanan. Ibinaba ng bodyguard ang ulo. Hindi, para siyang nawala sa balat ng lupa. Pero nasa Maple Villa pa rin si Alex. Galit na sabi ni John, mula ngayon, bantayan mo siyang mabuti 24/7. Gayon din, humakbang sa mga pagsisikap na hanapin ang landas ni Brittany. She must be planning something in secret and I don't know what's even up to now. Kilalang kilala ko ang babaeng ito. Siguradong naghahanda na siya para bigyan ako ng surpresa. Sa sandaling ito, sumugod si Noah na may pag-aalala sa mukha. May nangyari kay Spark. Sinabi ni John sa malamig na tono, ano ang problema ngayon? Ang munting anak na iyon ng B*stick walang ginagawang kapaki-pakinabang sa buong araw at pinalabas lang namin siya sa kulungan. Ano na ang ginawa niya ngayon? Gusto ko talaga siyang patayin. Saka lang ako magiging malinis. Kinagat ni Noah ang kanyang mga labi at pinandilatan si John. Patay na si Spark. Ano? Natigilan sandali ang galit na mukha ni John. Anong klaseng biro ang nilalaro mo? Hindi ito biro. Nahulog si Spark mula sa ika-8 palapag ng isang gusali at namatay. Kanina lang tinawagan ni Tony si Olivia at muntik na siyang mag-collapse. Napakabilis sa suporta ni Mariah, pumasok si Olivia. Hobby.
Spark, Spark ko, baby. Hindi nagtagal, isang grupo ng mga tao ang dumating sa morgue at nakita ang bangkay ni Spark. Captain Lee, pakisabi sa akin paano namatay ang anak ko. Halos nagliliyab ang mga mata ni John, sinusubukan niyang pigilan ang kanyang galit. Siya lang ang nagkaroon. Isang anak, isa na namatay ng hindi inaasahan. Pinaalis niya ang kanyang ama at ngayon ay kailangan niyang paalisan ang kanyang anak. Si Alex ba ang may gawa nito? Si Olivia ay nagsimulang sumigaw sa tuktok ng kanyang boses. Dapat siya yun. Siya siguro ang may gawa nito. Pumunta at kunin mo siya. Bakit nag-aalangan ka pa? Umiling si Tony. Ginoo. Rockefeller, ginang. Rockefeller. Ang aking taos-pusong pakikiramay para sa pagkamatay ng young master na si Rockefeller. Gayunpaman, ayon sa aming postmortem, ang bagay na ito ay walang kinalaman kay Alex. Sa halip, ito ay isang krimen ng pagsinta. Ano? Simbo yun ang damdamin. Sino yun? Sino yung pumatay sa anak ko? Sinong babae yon? Puputulin ko siya. Sisirain ko ang buong pamilya niya. Napasigaw si Olivia sa sobrang galit. Hindi nagsalita si John. Gayunpaman, ang kanyang ekspresyon ay nagpapakita ng pagsang-ayon sa mga salita ni Olivia. Itinuro ni Tony ang isa pang bangkay na natatakpan ng puting tela. Isang kakaiba, pilit na ekspresyon ng bumalot sa kanyang mukha. Siya iyon. Inubad ang puting tela. At nahayag ang katawan ng isang lalaki. Nanlaki ang mga mata ni John at natigilan ang mukha niya. Captain Lee, sigurado ka bang pag-ibig ang motibo ng pagpatay na ito? Saka, nasaan ang babae? Walang babae, sagot ni Tony na blanko ang mukha. Kabanata 405. Walang babae. Anong ibig mong sabihin? Baka sa mukha ni John ang pagtataka habang nakatingin kay Tony, tila hindi maproseso ng kanyang utak ang mga salita. Ayon sa preliminary examination ng aming forensics kanina lang, si Mr. Spark at itong lalaking ito, si Jefferson, ay nagdidlang sa hotel room, sabi ni Tony. Ang lahat ng naruroon ay nahulog sa patay na katahimikan. Halos sumagalpak ng tawa sina Carol at Natalie na kasama nila. Sa kabutihang palad, nagawa nilang sugpuin ito. Imposible. Ito ay tiyak na hindi totoo. Kilala ko ang anak ko. Tiyak na hindi siya umuyugo sa ganoong paraan at ang kanyang oryentasyon ay palaging pareho. Nakita ko ito ng sarili kong mga mata, Eightengal ni John. Ikanaway ni Tony ang kanyang kamay. Hindi ako magko-comment dito. Sinasabi ko lang sa iyo na ito ang mga resulta ng aming investigasyon. Itinuro ni Olivia ang katawan ni Jefferson. Sinasabi mo na ang lalaking ito ang pumatay sa anak ko. Yung nagtulak sa kanya palabas ng bintana. Tumanggo si Tony. According to the traces left at the scene, parang ano yon? Nangyari sa kasong ito. Pagkatapos niyang itulak pababa ang young master, nagpakamatay siya. Sigh. Mangyaring pigilin ang iyong kalungkutan lahat at tanggapin ang kapalaran. Dumating si Anna at ang iba pa mula sa Divine Constabulary na may maraming karanasan at madalas silang nakatagpo ng mga ganitong kaso. Ito ay isang maliit na bagay na mag-set up ng ganoong eksena at upang matiyak na walang makakaalam sa kung ano talaga ang nangyari. Pumigay ang binti ni Olivia nang bumagsak siya sa lupa, humahagulgol ng malakas. Itinuro ni John si Jefferson, ang kanyang boses ay may bisyo habang sinasabi niya, sino siya? Sino ang kanyang iba? Miyembro ng pamilya. Gusto niyang makaganti. Siya ay isang estudyante lamang mula sa California University. Sinuri lang namin at nalaman na ulila na siya, sagot ni Tony. Asterisk si Richard asterisk. Si Mona Wise ay hindi nagmula sa isang pamilyang mayamang background. Ang kanyang mga magulang ay mga ordinaryong sahod at isang buwan na may buwan ng sweldo lamang. Tungkol sa $10,000, ang kanyang allowance ay hindi na kailangang sabihin, limitado. Ngayong mayroon na siyang dagdag na 500,000, handa na siyang bilhin ang bag na matagal na niyang inaasam-asam. Sa sandaling iyon, biglang may tumawag. Si Harry iyon, nakasama niya sa hapunan. Napangiti siya nang sinagot niya ang tawag. Nahihirapan ka bang matulog, Harry? Hindi ito pwede. Baka masyado kang excited, di ba? Hindi man lang excited si Harry. Sa halip parang sisubog siya ng luha anumang segundo. Mona, may nangyari na. Isang malaking bagay ang nangyari. Ako alam na. Alam kong may malaking mangyayari. Tapos na tayo sa ganitong rate.
Kumalo ng puso ni Mona hanggang sa kanyang lalamunan. Patay na ba si Beatrice? Sa kanyang puso, naisip niya hindi kaya nakayanan ni Beatrice ang kahihiyan. At piniling magpakamatay sa pamamagitan ng pagtalon palabas ng gusali. Hindi ito Beatrice. Ito ay Spark. Tumalon siya pababa ng gusali at namatay sa lugar. Patay na rin si Jefferson. Ano? Tumalon si Mona. Pakiramdam niya ay halos umalis na ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan dahil sa gulat. Ang pinakamahalagang nangunguna sa kaso ni Beatrice ay siya. Nilapitan siya ng bodyguard ni Spark at humingi ng tulong sa pakikitungo kay Beatrice. Bukod sa 500,000 na natanggap niya noong araw na iyon, may karagdagang 1,000,000 din sana siya pagkatapos ng insidente. Naiisip niya ang hindi mabilang na mga posibilidad. Ang pinakamalamang na resulta ay ang Beatrice ay gagamitin bilang isang fling ng kaunti at hindi siya maglalakas loob na ipaalam ito sa publiko kung nais niyang panatilihing buo ang kanyang reputasyon. Matatapos na lamang niya itong pagtitiisan ng tahimik. Dahil kung mangyari kay Mona ay ganoon din ang ginawa niya. At ngayong patay na sina Spark at Jefferson, ang mga bagay ay talagang sumabog sa kanya mga inaasahan. Si Spark Rockefeller ay ang batang direktor ng Rockefeller Group at hawak niya ang isang natatanging katayuan. Tiyak na magdudulot ng kaguluhan ang kanyang pagkamatay at tiyak na gagamitin ng kanyang buong pamilya ang lahat ng kanilang makakaya para alamin ang ugat ng usapin. Napasubsob si Mona sa kanyang kama parang halaya ang kanyang mga binti. She asked, ano naman? Beatrice. Hindi ko alam. Wala akong lakas ng loob na tawagan siya. Hindi ako naglakas loob na umuwi ngayon. Takot ako. Na may pulis na naghihintay sa akin sa bahay kung babalik ako, sabi ni Harry. Noon lang narinig ni Mona ang sirena ng pulis sa ibaba. Agad na nagdilim ang kanyang mukha at tumakbo siya sa bintana, sumilip sa labas. Buti na lang, dumaan lang ito at hindi hinahanap. Nasaan ka ngayon, Harry? Magkita tayo at mag-uusap at ayusin natin ang ating mga iniisip para matiyak na magkatugma ang ating mga kwento. Mabilis na nagkasundo ang dalawa na magkita sa isang maliit na kagubatan kung saan walang tao sa gabi. Kung tayo ay nasa isang normal na batayan, si Mona ay hindi maglalakas loob na makipagkita sa isang lalaki sa ganoong uri ng lugar sa kalagitnaan ng gabi, ngunit ang sitwasyon sa kamay ay hindi pa nagagawa at iyon ang pinakamaliit sa kanyang pag-aalala sa sandaling ito. Nagkita ang dalawa makalipas ang 20 minuto. Bago pa sila makapagsalita, may ilang lalaking nakamaskara ang biglang sumugod palabas, kinatok sila. Palabas at itinulak sila sa mga sako, palihim na dinadala ang mga ito. Asterisk si Richard asterisk. Du. Nang bumalik si Alex sa Maple Villa at nakatanggap siya ng tawag mula kay Asher. Tawag. I pre. I-click. I subscribe kwentong nobela. Kabanata 406. Ginoo. Rockefeller, nakuha namin silang dalawa. Gusto mo bang kunin dito? Ang mga salarin na pinag-uusapan ay sina Mona Wise at Harry Trump. 110. Iniling ni Alex Rockefeller kay Asher Storm na pangasiwaan ang bagay kanina. Para maalis si Beatrice Asek sa insidente, parehong pagkakakilanlan ni Mona at Harry ay hindi maihayag. Kasali sila sa pag-frame kay Beatrice, gayunpaman, at para doon. Kinailangan nilang harapin ang mga kahihinatnen. Tamang-tama para kay Asher na turuan sila ng leksyon. Hindi, ayokong makita sila. Dahil ang babae ay mahilig mag-prostitute ng mga babae, bakit hindi natin siya hayaang matikman ang kanyang sarili? Gamot. Mahina kong sabi ni Alex. Alam ko na ang gagawin, sagot ni Asher. Isang pangungusap ang nagpasya sa kapalaran ng 2 taong ito. Kung pinakinggan lang nila ang kasabihang anihin ang iyong itinanam. Naniniwala si Alex na gagawa si Asher ng magandang trabaho. Tumangala siya sa makulimlim na kalangitan. Hindi makikita ang buwan o kahit isang bituin, tanda ng paparating na ulan. Pagpasok sa bahay, narinig niya ang sigaw ni Michelle Yao. Alex, ikaw ba yan? Mabilis na pumasok si Alex sa kwarto at nakita niya itong nakahiga sa kama at may kakaibang ekspresyon sa mukha. Anong nangyari? Nilalamig ka ba? Hindi iyon. Maaari mo ba akong kuhanin ng sanitary pad sa tindahan? Tumutulo ito. Maririnig ang mahinang kaluskos ng kulog habang ang mga patak ng ulan ay nagsimulang tumulo sa lupa na may patiring. Tahimik na nagmura si Alex. Bakit hindi niya ito tinawagan kanina? Ngayon ay kailangan niyang tumakbo para sa convenience store sa Baguio.
Lumipas ang gabi na walang masyadong pangyayari. Para sa karamihan, isa ito sa maraming ordinaryong gabi. Gayunpaman para sa ilan, ito ay simula pa lamang ng kanilang pagdurusa. Ang Rockefeller Group ay muling nakita ang kanilang sarili sa headline ng balita sa susunod na araw. Ang Spark Rockefeller ay nasa ilalim ng spotlight sa pagkakataong ito. Ayon sa leaked news, Spark. At ang kanyang kasintahan ay nagkaroon ng pagtatalo pagkatapos na gumugol ng ilang matalik na oras na magkasama. Naitulak si Spark sa ikawalong palapag at namatay sa lugar. Habang ang kanyang kasintahan, isang hunky guy, ay nagpakamatay sa pamamagitan ng lason. Patay na si Spark. At siya ay bakla. Pumalik sa Essex Villa at nagulat si Claire Essex nang makita niya ang balita. Telebisyon. Sa pagpinta ng kanyang daliri sa paa, hindi niya sinasadyang nabasa ang ilang nail polish sa kanyang ilong. Kamakailan lamang, gusto niya talagang pakasalan si Dorothy kay Spark. Hay nako. Salamat sa langit hindi ko pinapakasalan si Dorothy kay Spark. Kung hindi. Paulit-ulit niyang tinatapik ang kanyang dibdib, sinusubukang pakalmayan ang sarili habang si Beatrice ay nakadilat na hindi makapaniwala. Patay na rin si Jefferson. Kumusta sina Mona at Harry? Mas alam ni Beatrice. Kung iisipin, halatang niloko siya ng mga ito kagabi at siguradong kasali si Mona. Hindi siya naglakas loob na sabihin sa kanyang ina at kapatid ang nangyari. Sa halip, tumakbo siya sa kanyang silid at tinawag si Mona. Naka-off ang telepono. Ang telepono ni Harry ay pareho. Nagawa mo ba, Mas? Naghiganti ka para sa akin. Alam kong may asawa ka na at nangako akong hindi ko iistorbahin ang buhay mo pero may karapatan akong patuloy na mahalin ka. Asterisk si Richard asterisk. Nagmamadaling pumunta si Hailey Lawson kay Alex para humingi ng tulong. Alex. Kailangan mong pumunta sa beauty salon, dali. Kabanata 407. Kagad, kinaladkad si Alex ng isang balis ang Hailey Lawson. Siya ay nasa kanyang telepono sa buong oras. Tumigil ka dyan, Katay. Oo, naiintindihan ko. Huwag kang mag-alala, aking babae, babayaran kita ng $100,000,000 para sa bawat sampal na iyong natatanggap. Kung sinampal ka niya ng 10 beses, iyon ay $1,000,000,000. Pinagkakatiwalaan mo ako, hindi ba? Oo. Kahit anong gawin mo, manatili ka lang dyan. Sasama sa akin ang doktor. Malapit na tayo. Nakakatuwa si Alex pero napagtanto niyang may nangyaring kakilakilabot. Ang beauty salon ni Hailey. Dali-dali silang sumakay sa kotse nang iuntog ni Hailey ang paa niya sa throttle. Bumilis ang sasakyan at muntik nang bumangga sa isang maliit na hardin sa gitna ng mga tirahan. Dapat ba akong magmaneho, Hailey? Nakipagpalitan ng upuan si Alex kay Hailey at sinamantala ang pagkakataong malaman ang higit pang mga detalye sa insidente. After instructing Alex where to go, she explained, may nangyari sa isa sa mga exclusive customer ko sa beauty salon. Isang pantalang lumabas pagkatapos gamitin ang bago namin produkto. Nagalit siya, sinampal ang mga empleyado ko at binanta ang isara niya ang aking salon. Iyon ay medyo nakakatakot. Nagtaas ng kilay si Alex. Umiti ng mapait si Hailey. Sa kasamaang palad, mayroon siyang paraan upang gawin ito. Anong ibig mong sabihin? Nagulat si Alex. Ang Whalen Realty ni Charles Carter ay isa sa pinakamalaking negosyo ng California at bilang kanyang asawa, nagkaroon ng access si Hailey sa maraming puhunan upang maitayo ang kanyang salon. Isa ito sa pinakamahusay mga salon sa estado, kung hindi man ang pinakamahusay, isang lugar ng katanyagan at pagiging eksklusibo. Tanging isang taong may napakalaking kalibre ang may paraan upang isara ang kanyang negosyo. Sino siya? Sa tingin ko hindi mo narinig ang pangalan niya. Siya si Betty Dawson, isang kilalang sosyalista sa bilog ng mga babaeng nasa mataas na klase at miyembro ng pamilyang Summers. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Alex kung bakit labis na nababalisa si Hailey kung bakit nangako pa siyang babayaran ng kanyang mga empleyado ng napakaganda. Kabilang sa 4 na magagaling na pamilya sa California, ang mga Summer ay unang nirerango, habang ang Yawl. Uling pumasok ang pamilya. Nakaposisyon sa pagitan nila ang mga Coleman at ang Johanssons. Ang patriarch ng Summers ay dating isang kilalang politiko at may malaking impluensya pa rin kahit na ngayon ay nagretiro na. At ang kanyang panganay na anak ay kasalukuyang gobernador ng California.
Ito ay hindi nakakagulat na ang manugang ng isang maimpluwensyang pamilya ay maaaring mag-isa na sirain ang isang beauty salon sa pamamagitan lamang ng mga salita. This is a life or death situation, Alex. At ang buhay ko, hindi lahat ng buhay ng pamilya ko ay nasa iyong mga kamay. Sa sobrang pagkabalisa ni Hailey ay nagsimula siyang magdaldal. Sabay hawak sa balikat ni Alex, sinabi niya, kung ituwid mo ang issue, gagawin ko ang anumang sasabihin mo. Pumilis ang tibok ng puso ni Alex nang lumingon ito sa kanya. Mga alaala noong panahon kung kailan nilinis niya ang katawan niya sa aphrodisiac na pumasok sa isip niya. Nagkataon, sa mismong kotseng ito mismo ang kanilang sinasakyan. Gagawin ko ang lahat, huwag kang mag-alala, sabi ni Alex. Pagkatapos ng maikling paghinto, nagpatuloy siya, bago ko makalimutan, hinaharas ka ba ng biyenan mo nitong mga nakaraang araw? Namula si Hailey at ipinikit ang mga mata. Bakit kailangan mong pag-usapan ito? Hindi na natin magagawa. Hindi ko kayang ipagkanulo ang pagmamahal ni Charles. Nanlamig ang ekspresyon ni Alex. Ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Nako, hindi. Nagkamali ka ng lahat. Nag-aalala lang ako sa'yo. Gayon din, maaaring hindi siya nilayo na gawin ang ganoong bagay sa araw na iyon. May masamang naka-impluwensya sa kanyang mga aksyon basta tulad ng dati na mayroon ka talagang masamang panaginip. Ano? Kinakampi mo ba siya ngayon? Hindi mapigilan ni Hailey na magalit sa mismong pagbanggit kay Zach Carter. Sige, itikom ko na ang bibig ko. Ito ay hindi isang bagay na nais niyang malaman tungkol sa gayon paman. Napakabilis niyang magmaneho, udyok ni Hailey. Makalipas ang 20 minuto, nakarating na sila sa entrance. Sa beauty salon. Iyon ang unang pagbisita ni Alex at agad siyang nagulat sa panlabas ng salon at isang arkitektura. Dinisenyo ito sa estilong Gothic at kasing ganda ng isang tao na nagpapaalala sa mga bisita nito ng isang privado, malinis na hardin. Gayunpaman, wala sa mood si Hailey na isama si Alex para maglibot. Dali-dali siyang pumasok sa salon. Ang kanyang mga empleyado ay naghihintay na sa kanya sa may pintuan. Tawag. I-pre. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 408. Isang mahinhin at kaakit-akit na dalaga ang agad na lumapit kay Hailey Lawson nang makapasok siya. May markang pula siyang sampal sa kanyang pisngi habang sinasalubong niya si Hailey na may luha sa kanyang mga mata. Miss Lawson. Kumusta ang mga bagay? Walang lakas si Hailey na alalahanin ang sarili sa marka ng sampal sa mukha ng kanyang empleyado. Ang Phoenix Hall ay halos masira. Nakaluhod din si MS Katay. Umisi si Hailey at mabilis na pumunta sa direksyon ng Phoenix Hall. Bago pa man siya makarating sa pasukan, naririnig na ang mga ingay ng mga tao na sumisigaw at mga bagay na nabasag. Nasaan si Hailey Lawson? Nasaan siya? 3 minuto. Kung wala siya dito, sisiguraduhin kung magsasara ang lugar na ito ay magpakailanman. Naputo lang mapait ng ngiti ni Hailey at binilisan ng mga hakbang. Ang dating engrande at marilag na Phoenix Hall ay naging mga durog na bato kasama ang mamahaling Emerald Phoenix statue sa tabi ng pasukan na dumaranas din ng matinding pinsala. Isinasaalang-alang kung paano ito nawalan ng ulo. Narito ako, Madam Dawson. Magiliw na dinala ni Hailey ang sarili ngunit laking gulat niya nang makita ang kalagayan ni Betty Dawson. Si Betty ay isa ng matambok na babae na ang timbang ay tumugma sa kanyang pantay na payat na 165 metro. Nakabalot siya ng puting tuwalya sa katawan at sa ulo. Parang kalalabas lang niya sa shower. Ang kanyang namamagang mukha ay isang tanawin at sa mga pantal sa kanyang buong katawan, ito ay isang nakakatakot na tanawin at tiyak na kinilabutan siya ng walang katapusan. Smack! Agad na sinampal ni Betty si Hailey sa kanyang mukha. Sa wakas, dumating ka na. Akala ko na wala ka na. Anong kalokohan ang ginamit mo sa akin? Tigtas ba ito para sa paggamit ng tao? Paano ako makikilala ng mga tao ngayon, ha? Walang makakatumbas sa pagkawala ko. Pilit na ngumiti at humingi ng tawad si Hailey kahit nasample siya. Pumasok si Alex sa pagkakataong iyon at agad niyang nakita ang isang grupo ng mga tao na nakaluhod sa sahig. Sa tabi ni Betty ay nakatayo ang isang walang emosyon at tahimik na ginang, halatang bodyguard niya. Ikinalulungkot ko, Madam Dawson. Huwag kang mag-alala. Pananagutan namin ang mga pagkakamali ni Belle Blossom. Kunin ang responsibilidad. Sigurado ka ba? Nagtaas ulit ng kamay si Betty.
Mabilis siyang pinigilan ni Alex sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang kamay at sinabing, "Pakiusap, kuminahon ka, Mrs. Summers, pwede nating pag-usapan ito palagi." Ang biglaang pagkilos ni Alex ay nagulat sa lahat ng nasa silid habang ang bodyguard ay natigilan. Isang sabog ng enerhiya ang nagmula sa kanyang katawan na nagpapakita ng kanyang ranggo bilang Advanced Royal. Namangha si Alex nang malaman ang lalim at kakayahan ng pamilya Summers. Si Betty ay isa lamang sa maraming in-laws ng pamilya ngunit inilagay sa ilalim ng proteksyon ng isang Advanced Royal Bodyguard. Paano ang asawa ng tagapagmana? O ang ulo ng pamilya? O ang gobernador mismo? Naputol si Alex, nagulat si Betty. Kabalbalan. Sino ka? Siya ba ang bodyguard mo, Hailey Lawson? Sa tingin ko ay ayaw mo na sa iyong salon, hinahayaan ng isang lalaki na masaksihan ang aking pagsabog. Ilabas mo siya, Faye. Sinuntok ng babaeng bodyguard na nagngangalang Faye si Alex, isang malakas na suntok sa kanyang tiyan. Boom! Tarat-tarat. Ang kanyang chi energy ay umalangaw-ngaw habang siya ay nakatayong walang kibo. Napaatras si Faye ng ilang hakbang at hindi makapaniwalang tumingin sa kanya. Kabanata 409. Imposible. Nabawi ni Faye ang kanyang balanse matapos matisod ng 5 hakbang paatros. Sa kabaligtaran, si Alex Rockefeller ay nakatayong matatag gaya ng dati habang nakahawak pa rin ang kanyang kamay sa braso ni Betty Dawson. Ang kanyang asawa ay isang mandirigma at alam niya ang isa o dalawang bagay tungkol sa kanila. Shock, mabilis na napalitan ng galit. Inalis ang braso mula sa pagkakahawak ni Alex, pinandilatan ni Betty si Hailey Lawson. So ito ang ano? Ikaw ang bahala, Hailey Lawson. Saan ka nakakuha ng lakas ng loob para labanan ang pamilya ng tag-init? Ipinapangako ko sa iyo, Hailey Lawson. Tapos ka na para sa at napupunta ang para sa kumpanya ng asawa mo. Si Hailey ay nasa bingit ng pag-iyak. Hindi ganito, Madam Dawson. Bakit ka ba nagagalit, Mrs. Summers? Hindi ka ba marunong magsalita na parang sibilisadong tao? Ikaw ba ay? Gusto mo bang turuan kita ng paraan? Tinitigan ni Alex si Betty. Ano? Pumili sa galit ang dibdib ni Betty nang magsimula ang tuwalya na nakabalot sa kanyang katawan. Lumuluwag bigla. Inawakan niya ito bago pa ito malaglag at galit na napabulalas, sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot? Magsalita ka, tanga. Isang salita at ang walang buhay mong katawan ay nasa lansangan bukas. Sigurado ka ba? Umisi si Alex at umiling. Noong una dumating siya para tulungan si Hailey na trituhin ang kanyang customer, ngunit siya ay nagkaroon ng pagbabago ng puso. Ang babaeng ito dito ay sobrang hindi makatwiran at kasuklam-suklam, iniisip iyon kaya niyang gawin ang anumang gusto niya dahil lang sa pamilya niya ang Summers manugang. Nang makitang lumalala ang sitwasyon, mabilis na pinigilan ni Hailey si Alex at bumulong isang mahinang boses, "Alex, please control your temper. Ayaw namin ng anumang escalation." Umiling si Alex. Wala itong kinalaman sa beauty salon mo, Hailey. Ito. Ang babae dito ay pagiging hindi makatwiran at hindi makatwiran. Kaya kung ano ang tungkol sa Summers. Pamilya. Wala akong pakialam kung sino ang pupunta dito, bibigyan ko sila ng isang piraso ng aking isip. Huwag mag-alala. Pananagutan ko kung ano man ang mangyari. Hindi makatwiran. Hindi mo ba nakikita ang kalagayan ko? Oo, nakita ko. Ikaw ay isang pangit na babae na mas masama ang hitsura ngayon. Ngunit mayroon ito. Walang kinalaman sa salon. It was your fault, malamig na sagot ni Alex. Sa katunayan, isang nakakagulat na pangungusap. Ito ay partikular na totoo para kay Hailey na hindi alam kung ano ang iisipin. Siya agad medyo nagsisi, humihingi ng tulong kay Alex. Hindi ito ang inaasahan niya. The asterisk man it. Galit na galit si Betty at agad niyang pinalipad ang kamay sa mukha ni Alex. Inawakan ni Alex ang kamay niya at sa halip ay sinampal siya. How dare you hit me? Nagulat si Betty. Mula noong kasal niya sa Summers pamilya, tumaas ang kanyang katayuan at iginagalang siya ng lahat ng may lubos na paggalang. At paggalang. Walang sino man ang tatama sa kanya. Naku, hindi lang yan kaya kitang patayin kung gusto ko, sabi ni Alex. Sumabog sa galit si Betty at sinigawan si Faye. Ibaba mo siya, Faye. Ano ka ba? Naghihintay. Hindi mo ba nakikitang nataman ako? Uli siyang sinampal ni Alex habang lalong namumula ang namamagang mukha nito.
Ah, siya ay tumalon at sumigaw, gumawa ng isang buong gulo mula dito. No choice si Faye kundi lapitan si Alex. Umiling siya, sinabing, hindi ko gagawin ito kung ako sa iyo. Siyempre, alam niya kung gaano siya kaina sa mukha ni Alex. Nandito ang binata ay hindi bababa sa isang mystic level fighter. Sa kasamaang palad, ito ang trabaho ko. Kailangan kong gawin ito. Mabilis niyang sinugod si Alex. Tawag. I-free. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 410. Mas mabilis si Alex Rockefeller, agad na pinatulog si Faye na may suntok sa kanyang leeg. Faye. Faye. Napasigaw si Betty Dawson sa gulat, hindi inaasahan na magiging walang silbi ang kanyang bodyguard. Nagdial ng numero sa kanyang telepono, umiyak siya, may sumakit sa akin at nagpatamba kay Faye. Sinta. Halika bilis. Nasa Bell Blossom ako. Pagkatapos ay sinabi niya kay Alex pagkatapos tapusin ang tawag, wala kang pupuntahan. Relax, andito lang ako maghihintay. Bakit hindi mo isama ang panganay na kapatid ng iyong asawa masyadong? Ayokong gawin ito sa pangalawang pagkakataon, sabi ni Alex. Baliw ka. Umungol si Betty. Pero sa kaibuturan ko, medyo may nararamdaman siyang balisa. Si Alex ay tila masyadong kalmado at sa gayong pambihirang kapangyarihan, tiyak na hindi siya isang ordinaryong karakter, naisip ni Betty sa sarili. Gayunpaman, napakabata pa niya. Ano ang ginawa niya para maging karapat-dapat ito? Mabilis niyang kinalma ang sarili at nagtungo sa pagpapalit ng damit. Si Hailey Lawson ay mukhang nahihiya nang mapagtantong niya ang paparating na bagyo. Hindi ito isang bagay na maaaring mangyari ang Wayland Realty o ang kanyang maliit na beauty salon. Sino ang lalaking ito, Miss Lawson? Alam ba niya ang ginagawa niya? Bakit siya nagsusumikap na i-provoke ang pamilya Summers? Hindi siya nandito para tumulong kundi para ipahamak tayong lahat. Nanginginig sa takot ang mga babae sa salon at nagsimulang bamulong kay Hailey. Nabalisa si Hailey at nais na bigyan si Alex ng isang piraso ng kanyang isip. Siya ay. Gayunpaman, agad na naalala ang mga oras na iniligtas niya siya kaya nagpa siya na manatiling tahimik ngayon. Napansin ni Alex ang pag-aalala niyang ekspresyon. Relax, Hailey. Ako ay mananagot kung mayroon man. Pangyayari, aniya. Pilit na ngumiti sa kanya si Hailey habang nagbo-voice out ang mga empleyado nito. Sino ka para kunin responsibilidad? Narinig mo na ba ang tungkol sa pamilya Summers? Sa tingin ko sinusubukan mong magdala ng pinsala kay Miss Lawson. So what kung kaya mong lumaban? Kaya mo bang talunin ang mga baril at bala? Hindi pinansin ni Alex ang maraming batikos na ibinato sa kanya. Maya-maya pa may narinig akong gulo mula sa entrance ng beauty salon. Doon ay isang gulo ng mga yabag, ang tili ng mga babae sa salon at ang kulog ng isang lalaki dagendong. Nasaan ang asawa ko? Kayong lahat ay haharap sa musika para sa paghampas sa aking asawa. Ang asawa ni Betty, si Ted Summers, ay nagdala ng kanyang mga tao. Nanginginig si Hailey. Ang kanyang mga empleyado ay natakot at nakaramdam ng panghihina sa mga tuhod. Nang marinig ang ingay, ngumisi si Betty kay Alex. Dumating na ang asawa ko. Tingnan natin kung paano kabalbalan ang maaari mong makuha. Kung sakaling lumabas ka sa bulwagan na ito nang hindi nasaktan, sasabihin ko sa lahat na ikaw ang sugar daddy ko. Umalaklak si Alex. Ito ay isang deal kung gayon. Kung walang nangyari sa akin, ibababa mo ang iyong sarili. Mga tuhod at tawagin mo akong daddy. M. Sumugod si Betty sa asawa na may luhang umaagos sa kanyang mukha. Tingnan mo kung paano. Sinaktan niya ako, Sinta. Gusto kong baliin mo ang kanyang mga paa. Mapait na sigaw niya. Nang makita ang kaunos-lunos na kalagayan ng kanyang asawa, galit na galit si Ted at sinugod si Alex. Ang kanyang. Nanlaki bigla ang mga mata at napaluhod siya. Till then.